Tingnan ninyo, tingnan ninyo. Tatay, nanay. Anak na walang utang na loob ang Kinyuan Je, ang tatak na ipinasa ng 5 henerasyon. Baka sa akin na ito magwakas. Lu Chen, Kuya Dao ba? Kuya, ano ba itong ginagawa mo? bigyan mo ako ng palangganan ng tubig. Kuya, ano ba itong ibig mong sabihin? Kuya, paano ako magnegosyo, kuya? Hindi. Sarap. Hindi kuya, di ako makapagnegosyo ng ganito. Negosyo Montag. 3 bises akong pumupunta sa isang linggo. Bayaan mo naman ako. Kuya, sinabi ko na sa'yo, wala talaga akong pera ngayon. Walang pera? Nalala ka yung ex-Montag na si Lix Yaovin. Hindi ba kasama ni Liu Xiao? Palaging masarap ang kinakain? Halika. Tingnan mo naman kaming magkapatid. Payat na kami sa gutom. Baka naman pwede kang manghiram ng pera sa ets mo. Kuya, pakiusap, bigyan mo pa ako ng ilang araw. Meron akong plorera ngayon pag naibenta ko to. Si. Wala akong kailangan ngayon. Sasabihin ko sa'yo, pera lang ang kailangan ko. Malamig tong tubig, painitin mo naman. Kuya, ito na lang ang natitira ko. Pwede bang ipanagkakitaan? Tingnan ka o. Ano, tong basura na, tu? Maganda, tong yada a. Bigay mo sa akin. Pakiusap, hindi pwede to, pakiusap. Layas ka. Sasabihin ko sa'yo, Luchen, kung hindi ka magbabayad ngayon, babalik ako bukas. Kung wala kang pera, gigibayin ko yung tindahan mo. Alis. Sobra na kayo. Tatay, nanay, Kinyuan Je. Baka talagang tapos na. Gumaling na ang kamay. Modernong peke, halagang mga 200 piso. Gawang lumang artipisyal, halagang mga 80 piso. Yung muna ginto mula sa Ming Dynasty, halagang 1.8 milyon hanggang 2.2 milyon. Halagang 1.8 milyon hanggang 2.2 milyon. Ito ay halaga ng bagay. Nakikita ko na ang halaga ng mga bagay. Totoo. Golden Fubi Wood gawa noong Yongle. Mali. Jade Pendant. Piraso ng sinaunang mata ng pagkilala sa kayamanan, nakikilala ang halaga ng lahat. Walang katumbas na halaga. Kakayahan na ibinigay sa akin ng Jade Pendant. Tatay. Nanay, nakita niyo ba? May pag-asa na tayo, maliligtas ang Kinyuan Pavilion. Daoba Liu Chenggren. Sinira niyo ang aking pamanang kayamanan, kinuha ang aking minamahal, itong galit. Naaalala ko. Gagantihan ko kayo ng higit sa 100 beses. Boss, ayon sa utos mo, pumunta ako sa Kinyuan Pavilion. Hinahanap si Luchen. Sinuko niya ang tindahan sa iyo. Matigas ang ulo ng bata, ginamitan ko lang ng konting diskarte. Zinobia naman makakala, makikipagawi ekin. Tapos biglang nadulas, nabangga sa pinto, nagkadugo. Daoba, kahit anong paraan ang gamitin mo. Malumanay o marahas, lantaran o patago.
Ang importante, resulta. Kailangan kong makuha ang lupa ng Kinyuan Pavilion. Et ang Yadepongdong ni Lushen. Kung hindi mo magagawa itong simpleng bagay, Vala kang Silbi sa akin. naiintindihan mo? Naiintindihan. Kung wala ng iba, alis muna ako. Hindi na pwedeng tumawad pa. Pinakamababa na ito. 3 araw na. 4 na araw na lang para sa renta, 5,000. Hindi pwedeng mawala ang Kinyuan Pavilion sa akin, tatay, nanay. Nasa langit kayo at nanonood. Ang anak niyo ngayon ay umaasa na lang sa mga matang ito. Tingnan nyo ito. Ito ay peke, halaga ay mga 150 piso. Ito ay minanang may kulay na glaze. Napakaganda ng kulay. Tingnan Montag, binata. Taong 1,938 lithograph. Halaga ay 180 hanggang 220 piso. Tingnan nyo, lahat ay mga lumang bagay. Binata, ano ang gusto mong tignan? Magkano ito? Magaling ang mata mo, King Chanstone noong Ming Dynasty, 300. Tignan mo ang patina, napaka-natural. Magandang klase. Gawa ng makina ngayon, halaga ay 40 hanggang 60 piso. Titingnan ko muna. Huling bahagi ng dinastyang Qing at simula ng Republika ng Sina, ordinaryong takur na tanso, 350 hanggang 450 yuan. Napakaliit ng tubo, kailangan ng buyer na may alam, wala akong oras. Dahan-dahan lang sa pagbenta. Tingnan mo muna ulit. Ginawa sa Imperial Kiln noong dinastyang Qianlong, pingkong brush washer na may disenyong lotus, rare item. Halaga, 3.8 milyon hanggang 4.5 milyon, 3.8 milyon. Ito ay pingkong porcelain ni Qianlong, rare item mula sa Imperial Kiln, renta. Maliligtas ang Kinyuan Pavilion, talagang maliligtas. Huwag magmadali, pinakamalaking kasalanan sa antikes ang magpakita ng kahinaan. Kapag nakita ng vendor ang kahit konting hinala, tataas ng sobra ang presyo. Boss, magkano itong mga lumang libro? 20 bawat isa. 5 libro ay 80. 10 piso bawat isa, pipili ako ng 2. Sej, sa'yo na. Tapos na. Ano itong itim na bagay na ito? Ito ba? Hindi ko alam kung saan nakuha. Matagal na ito sa akin. Walang may gusto. Puro mantika, bakit? Sa kusina ba ito, lalagyan ng toyo? Oo, gusto mo, Montag? Bigyan mo ako ng 100, kunin mo na. Makakapaglinis pa ako ng espasyo. 100. 50 nga ay sobra na para sa akin. Magkano ibibigay mo? 30. 30 ay hindi ko mababawi. Eh di hindi ko nakukunin. 80, pinakamababa na. 50 kung ayaw mo, aalis na ako. Sige, sa'yo na. Matagal na itong nakakalat dito. Malaki ang kinita mo, sabihin ko sa'yo, boss. Itong Yuhachan bottle. Maganda ang disenyo, makinis ang glaze. Anong panahon ito? Magaling ang mata mo. Miss, ito ay tunay na. High quality folk kiln mula sa Qianlong. Tingnan mo ang kulay ng blue and white. Napakasolid at itong disenyong lotus. Napakaganda ng pagkakadrawing. Napakalinaw, natural ang patina. Ito ay talagang antike. Folk kiln ni Qianlong, maganda ang hugis. Maganda rin ang kulay ng blue and white. Malinaw ang tunog, pero itong glaze, parang masyadong makintab. Itong exposed part sa ilalim, ang fire red, parang masyadong mababaw. Miss, hindi Montag alam. Ito ay heirloom piece. Maayos ang pagkakalagay, hindi gaanong na-expose sa lupa. Kaya natural ang kintab. Tungkol sa fire red na sinasabi mo, iyon ay dahil nalibing ito sa lupa. Paano mo masasabing peke ang epekto na matagal ng paggamit? Lagi sinasabi ng tatay ko, ang mga dekalidad na gawa ng ordinaryong manggagawa ang pinakamahirap tansahin. Ang ganda ng pagkakahuwad nito, halos hindi mo mapagkakamalang peke. Mukhang tunay na tunay ang bote na ito. Pero may kakaiba, hindi ko lang masabi kung ano. Ano ba, Hija, huwag mong palampasin. Talagang sigurado ito. Ang ganda nito.
Modernong huwad, magaling ang pagkakaluma. Ang halaga nito sa merkado ngayon. 300 hanggang 500 piso. Boss, sabi mo ito ay antigong pamanang gamit. Ang tunay na pamanang gamit, ang kinis na dulot ng matagal na paggamit, ay malumanay at hindi nakakasilaw. Samantalang ang kinis ng bote mong ito halatang hindi pa nawawala ang init mula sa hurno tapos pinakintab pa ng wax. Ang ningning nito ay artificial. At itong pulang bakas ng bakal. Ang kulay ay nasa ibabaw lang at pantay-pantay ang distribusyon. Ginamitan ito ng kemikal para magmukhang luma. Ang tunay na pulang bakas ng bakal ay nagmumula sa loob ng luwad. Hindi pantay ang kulay at may gradasyon. Huwag kang magsalita ng walang basehan, bata. Sinisira mo ang negosyo ko. Tingnan mo ulit. Nga, artificial ang ningning. Ang kulang bakas ng bakal ay sobrang pantay. Ginawa lang palang mukhang luma. Ang luwad sa ilalim ay masyadong pino at pantay. Ito ay resulta ng modernong makinarya sa paghahalo ng luwad. Ang tunay na gawa noong panahon ni Emperor Qianlong, hindi ganoon kapino ang luwad. May mga dumi at butas. Hiya, tama ang hinala mo. Salamat. Kung hindi mo sinabi, muntik na akong. Kulang pa ang kaalaman ko, kailangan ko pang magsanay. Sa industriya namin, malalim ang tubig. Mabuti na lang na maingat ka. Bibili ba kayo o hindi? Kung hindi, huwag kayong mang-abala ng negosyo ko. Alis kayo. Kamusta? Ako si Lingsu, mula sa Snow Moon Pavilion. Pwede ba tayong magkakilala? Ikaw ay, Lochen, pwede mo ba akong turuan? Libre kita ng milk tea. CJ, Aba, Zeno ito? Hindi ba't ito ang ating binatang si Lu? Ate, si Boss Wang ng Triasur Pavilion. Sa wakas ay ibinigay na sa akin ang pinakamagandang koleksyon niya. Para sa akin. 800,000. Sabi nila, kapag inilagay ang bote na ito sa sala, magbabago ang swerte mo ng 3 bises. Sinabi rin ni Chia Owen na maganda ito. Hindi ba't ito ang sikat na tao mula sa Jiangcheng no Isa High School? Ang binatang may-ari ng Clear Distance Pavilion. Si Lo Chen, ang binatang si Lu. Binatang Lu, bakit hindi ka na lang sa tindahan mong malapit ng magsara? At maghintay ng kamatayan? Narito ka pa mangalkal ng basura? Xiao Xue, bakit ka nandito? May sasabihin ako sa iyo. Anong klaseng mga tao ang kasama mo? Alam mo ba kung sino siya? Yung maliit na tindahan nila, puno ng utang. Noon pa man, bulag na ang mga magulang niya. Namamatay sa galik, karapat-dapat ba siyang tumayo sa Antique Street? Karapat-dapat ba siyang humawak ng antigo? Liu Chenggren, magsalita ka ng may respeto. Xiao Tsue, tingnan mo ito. Ang bagong triasur na nakuha ko, ang pinakamahalagang bagay sa Jubaotsuan. Isang tunay na Qianlong Official Kilnyade Pat Spring Battle. Ginastusan ko ng 800,000 para makuha ito. Tingnan ninyo, ang ganda ng pagpipinta, ng glaze, at ng hugis. Tapos tingnan Montag yung dala niya, ano ba ayan? Baka galing sa basurahan lang yan. Ang itim-itim, parang bato sa kubeta, tama. Tama si Young Master Liu, yung basura na yun. Ginagamit ko lang pampatong ng mesa sa stall ko. Kung ibenta ko sa kanya ng 50 pesos, lugi pa ako. Inyuanch, yung malapit ng magsarang tindahan sa dulo ng kalsada, yung mag-asawang nalugi sa negosyo. Sino ba ang mag-akala na ganun din ang anak nila? Hawak-hawak ang basura na paang triasur, nakakatawa. Lu Chen, si Li Chia Owen ay kasama ko na ngayon. Sabi niya, wala kang ngang maayos na bag. Ang katulad mo, karapat dapat lang gumapang sa puti. Halika! Ingnan ninyo ang lahat, ito. Ang sikat na ana student NG Jiangcheng Now. One High School. Ang tagapagmana ng King Yuanch, ngayon ay isang pulubi na lang. Kaapat dapat lang mga lakal ng basura. Tingnan ninyo ito, kahit libre ayaw ko. Kahit aso ayaw ngumatngat dahil masakit sa ngipin. Baka galing sa libing lang yan. Nakakasama ng loob. Young Master Liu. Kanina mo sinabing Qianlong official kill nito. Ano na naman ang problema sa mata mo? Noong high school pa lang, inopya mo na ang homework ko. Mismong pangalan ko ay mali ang pagkakopya mo. Hanggang ngayon, wala ka pa ring pagbabago. Nagdadala ka ng peking bote. Hinahamon mo ba na peke ang bot ko? Lu Chen, ikaw na sumira ng pamilya mo. Kung hindi mo ililinaw ang sinasabi mo, gagawan kita na masama ngayon. Ipapasama kita sa mga magulang mong basura. Anong klaseng salita yan? Liu Chenggren, bukod sa pagsigaw, ano pa ang alam mong gawin? Si Lu Chen ay may lakas ng loob na sabihin ang lahat ng malinaw. Matatakot ka bang pakinggan isa-isa? Baka naman may ginatago ka. Sige, sasabihin ko ng malinaw sa'yo. Una, tingnan muna natin ang marka. Ito mong font, sobrang exaggerated at mahina, parang gumagapang na bulik. Tulad ng sinabi mong marka ng Qianlong official kill, ganyan ba talaga itsura? Ganyang klase. Liu Xiao, kahit isang libro lang tungkol sa Qianlong official kill mark ang nabasa mo, hindi mo sasabihin totoo ito. Ito ay klasikong estilo. Ano ba alam mo? Sige, pangalawa, tignan natin ang glaze. Ito mong glaze, sobrang liwanag. Nakakasilaw sa mata. Ang tunay na kinuha ng Qianlong. Ang glaze ay malambot at makinis tulad ng jade, may sopel na ningning.
Hindi tulad nitong makinang na parang baso sa Tayangji. Medyo maliwanag nga. Maganda lang ang pagkakalagay. Tignan natin ang pangatlo kung ano talaga ang laman nito. Ang tunay na antique porcelain, sa pagdaan ng panahon, ang lupa ay magiging malambot. Pero itong boat mo, ang lupa ay magaspang at maluwag gawa sa modernong mechanical pressing. Punong-puno ng bubbles at impurities. Ang pinaka nakakatawa dito ay itong... Boss, pwede bang hiramin ang malakas mong flashlight? Tingnan niyong lahat. Ito ay ginamit sa chemical solution para mamukhang luma, tapos dinamitan ng spray gun. Para gayahin ang mga marka ng pagkasira, pero ang teknike ay napakababa. Hindi man lang mataas na klase ng peke. Ngayon sa Jindezen, maramihan ng produksyon ng mga low-end na produkto, ang cost ay hindi lalampas sa 800. At libre pa ang shipping. 800? 800,000 ang binayad mo sa 800? Grabe! Talagang malaking lugi ito para kay Liu Xiao. Nakakatawa talaga, Liu Chengren. Narinig mo? 800 lang. At pinagmamalaki mo pa? Sa ganyang klase ng pagtingin mo, may karapatan ka bang tawagin silang lower class? Sa tingin ko, ikaw ang pinakamalaking katatawanan. Tumabi kayo, hayaan niyong makita ko. Liu She, pwede bang makita ka o? Lolo Wang. Tingnan mo nga, siguradong totoo ito. Tiyak na nagsisinungaling lang si Lu Chen na walang kwenta. Liu Xiao, ang glase at texture ay talagang mali. Ang exposed na parte ng lupa, ang Firestone Red ay idinikit lang. Ang kulay ng Kinghua ay nasa ibabaw lang, itong bote. Tulad ng sinabi ng batang ito, ay pek. Peke pala. At hindi man lang magaling ang pagkakapeke. Manager Wang, dahil nandito ka, mayroon din akong isang bagay na gusto kong ipatingin sa'yo. Ito, ang paglalagay ng J ay malinaw ang layers. Ang patina ay natural at malambot, ito ay ningning na dulot ng pagdaan ng panahon. Batang ito. Ito ba ay gawa sa Qianlong Imperial Kiln? Familiar Rose Lotus Pattern Brush Washer? Tunay na kayamanan, isang bihirang piraso, Inglong Fenkei, mula sa imperial na pabrika ng porselana. 2 Ayon mismo kay Manager Wang, isa itong pambansang kayamanan. Ang item na bagay na ito ay isang tunay na antigo. Binata, ibebenta Montag BA ang brush washer Montag? Hindi. Ako'y handang magbayad ng 3 milyon. Cash, transfer ka o agad. Alam mo na pala, noong binili mo ito sa halagang 50 piso, alam mo na ang tunay na halaga nito. Liu Chengren, ano pa ang masasabi mo ngayon? Gumastos ka ng 800,000 para sa basura. Samantalang ang iba, 50 piso lang ang ginastos para sa pambansang kayamanan. Sino ngayon ang walang mata? Sino ang tunay na eksperto? Young Master Liu, ngayon, sino ang nagpulot ng basura? Hindi pwede. Peking lahat ito. Kayong lahat. Ang sa akin ay tunay. Young Master Liu, Young Master Liu. Ano NG nangyari SIO? Tumawag ng ambulansya. Tumawag ka. Serves you right. Ganyan ang kapalit ng kasamaan. Lochen, umalis na tayo. Nakakasuka talaga. Hindi kaya siya mamatay. Anong milk tea ang inumin natin mamaya? Nanay, tatay, nakita niyo ba? May pag-asa na ang pamilya natin. Lu Chen. Ailan mo babayaran ang utang mo sa akin? Pakikinggan mo ako. Kung hindi mo babayaran ngayon, guguluhin ko ang tindahan mo. Brother daw ba, magkakapera na ako sa susunod na araw. Hintayin mo lang na maibenta ko ang aking mga gamit. Kapag naibenta na, uunahin kong bayaran kayo. Kasama na ang interes. Anong magandang bagay ang mayroon ka? Mukhang si Boss Lu. Ayaw sa mabuti, sama-sama pa ang gusto. Saron and Yao. Hindi ko sinabing hindi ko kayo babayaran. Ano nang ginagawa nyo? Tita, sila ito. Ano nang ginagawa nyo? Hindi, Zino KBA? Huwag kang magkakalat sa harap ko, Linyuero. Umalis ka. Hintayin Montag ako. Tita, ito si Lochen, napakagaling. Ito ang tita ko, si Linyuero. Kumusta? Ikaw pala si Lucien? Ang laging sinasabi ng pamangkin kong. Dalupasa. Hindi. Hindi ako dalubhasa. Salamat pa rin sa tulong mo, tita. Salamat, tita. Tita, iyon ang brush washer mula sa Kinglong Imperial Kiln. Milyon-milyon ang halaga nito. Ano? To? Bata, malalim ang mundo ng antigo. Isang beses lang swerte, wala, yun. Baka may ginamit ka. Madilim na paraan o baka ito ay isang bitag. Para lokohin ang mga tulad ni Xiao Tsui na walang alam.
Tita, bakit mo nasabi yan? Hindi ganoon si Lochen. Okay lang, naiintindihan ko ang pag-ingat ni Emeline. Pero nandito na ang gamit, totoo o peke, malalaman din. Maliit man ang Kinyuan Pavilion, pero laging malinis ang aming gawain. Tita, tingnan mo, may ganitong kayamanan si Lochen. Kailangan niya ng magandang platform para mabenta ng mahal. At kailangan din ng Suyo Pavilion ng magandang auction item. Kung tutulungan namin siyang ibenta ang kayamanan niya, hindi ba't panalo tayong lahat? Subukan natin kung totoo ang kakayahan. Sumama ka sa amin sa Tsuyu Pavilion. Kapag nalaman kong wala kang kwenta, o kung may balak ka kay Chaozu. Hindi wala. Sandali, ate. Tara na. Hintayin mo ako, ate. Boss, si Luchen na yon. Nakipagsapalaran na sa mataas. Alam ko na ang nangyari. Hindi Montag lang napalayas si Luchen. Kundi pinahiya ka pa ni Linyueru ng Tsuyu Pavilion. Sa harap ng lahat. Dabi a. Lalo kang gumagaling. Boss, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Dadalhin ko ang mga tao. At gigibain ang Tsuyu Pavilion. Gago. At hahayaan mong makarating sa akin ang mga autoridad. Ngayon, hayagan nang nakikialam ang Tsuyu Pavilion. Akala Montag BA simpleng away lang tu? Kapag nanakit ka ng aso, tingnan mo muna ang may-ari. Ikaw, Lochen, ang lakas ng loob mong saktan ang tao ko sa harap ng publiko. Parang wala kang respeto sa Union Pavilion. At yung mga babae sa Tsuyu Pavilion, lumalaban sa akin. Hindi na simpleng. Pagkuha sa gamit ni Lochen ang usapan. Daoba, makinig ka, bukas mismo. 24 oras na bantayan. SI Luchen at Xuyu Pavilion. Gusto kong malaman ang bawat galaw nila. Lahat ng detalye, malinaw. Boss, ibig mong sabihin, kasama na ang Snow Moon Pavilion. Hindi na pwedeng ituloy. Tungkol naman sa Lochen na yon. Hindi ba't matalas ang mata niya? Hindi ba't magaling siya sa pagkilala ng mga antigo? Hindi ba't umaasa pa rin ang Snow Moon Pavilion sa kanya para bumangon? Ziege. Ipapaalam natin sa kanya kung gaano kalalim ang tubig sa industriya ng antigo. Sage Boss, bantayan ko ng mabuti si Lochen at ang Snow Moon Pavilion. Hindi na ako magkakamali. Luchen. Lin Shui Jian Shui. Lin Yue Au. Ipapaalam ko sa inyong lahat. Ang kahihinatnan ng pag-alipusta sa akin, si Liu Ruyan. Pumunta ka rito. Lochen, tingnan mo. Ito ang appraisal room ng Snow Moon Pavilion. Sabihin ko sa'yo, ang Snow Moon Pavilion ang pinakamatandang auction house sa buong Jiangsheng. Itinatag pa ito noong panahon ng lolo ko hanggang ngayon. Halos 100 taon na ang kasaysayan nito. Talagang may 100 taong tradisyon. Lochen, umupo ka. CJ, Lochen. Sa totoo lang, ang Snow Moon Pavilion ay may kaunting problema sa ngayon. Ang Union Studio ni Liruyan ay mabilis ang pag-unlad nitong mga nakaraang taon. Kinuha nila ang maraming negosyo at kliyente namin. Ang pag-anyaya sa'yo, una, ay taos-pusong nais na makipagtulungan sa'yo. Pangalawa, nais din naming humingi ng tulong mo para sa Snow Moon Pavilion. Nga pala, darating na si Ate Jiangsu. Siya ang punong auctioneer namin. At isang henyo sa pagkilala ng mga antigo. Hindi lang maganda ang itsura, kundi napakagaling din, medyo malamig lang ang ugali. Napakatigas ng mata, natatakot sa kanya ang maraming kolektor. ganoon ba? Lalo akong interesado makilala siya. At ang tita kong si Linyueru. Nakita mo na kanina, siya ang responsable sa seguridad ng buong auction house. Sanay sa martial arts, ang galing. Pero palagi niyang iniisip na ang mga lalaking lumalapit sa akin ay may masamang hangarin. Kaya huwag kang mag-alala mamaya. Yan. Xiao Xue. Tita, Ate Jiangsu. Xiao Tsue, ito ba yung sinabi mo sa telepono? Nakinilig ka ng kalahating oras, yung nakakita ng National Treasure sa tabi-tabi. Zi Luchen. Mr. Lu. Sa, Xiao Tsue, ilang bises na kitang sinabihan. Ang industriya ng antigong bagay ay puno ng mga manloloko, lalo na yung mga mukhang hindi naman nakakasakit, pero ang ilan sa kanila ay umaasa lang sa kanilang mukhang inosente. Gumagawa ng kwento para lang manloko ng pera at puso. Ang ganitong paraan, marami na akong nakitang ganyan. Ang aming Snow Moon Pavilion ay nasa mahirap na kalagayan ngayon, kaya hindi kami pwedeng magkamali. Tita, Jiangsu-ji, huwag naman kayong ganyan. Si Lochen ay talagang magaling. Kanina sa kalye, kahit si manager Wang mismo ang nagpatunay. Na totoo ang brush washer na iyon. Manager Wang. Ang matandang Wang ng Zen Guzay, siya ay matanda na. Minsan ay nagkakamali rin. Talagang magaling si Ginoong Lu para sa kanyang edad. Sino ang naging guro mo?
Isa ba itong guro mula sa Forbidden City Museum? O isang tagapagmana ng anumang paaralan? Wala. Ang aking pamilyar na kasanayan ay hindi gaanong mahalaga. Ang bagay na ito ay totoo o peke, madaling makita. Bata, babalaan kita kung magdadala ka ng peking bagay para lokohin kami. At sayangin ang oras ng aming Snow Moon Pavilion, hindi mo kayang panagutan ang mga kahihinatnan. Tita, paano mo nasabi iyon? Xia Oksue. Ang sinabi ni Yoruji ay diretso man, pero hindi naman walang katotohanan. Sa industriya ng antigong bagay, ang reputasyon ay buhay. Ang aming Snow Moon Pavilion ngayon, lalo na hindi pwedeng magkamali. Ito ay Mula pa sa panahon ni Qianlong, ang hugis ay maayos. Ang disenyo ng mga bulaklak ay maayos din, ang glaze ay makintab at malinaw. May texture na parang glue, typical na katangian ng panahon ni Qianlong. Ang pagpipinta, ang mga petals ng lotus ay may malinaw na layers at natural na transition. Hindi ito kayang gawin ng ordinaryong peg. Ang lupa ay pino at puti, ang mga orange peel marks ay natural at pantay. Ano ba dyan, Sue? Tingnan mo ng mabuti. Kahit na mataas ang antas ng pagpeke, tiyak na may butas. Miss Lin, ang tinutukoy mo ay gawa-gawang patina. Iyon ay karaniwang gawa sa glue na hinaluan ng lupa at pinatigas. Pinausukan, matigas ang pagkakadikit at hindi natural ang distribusyon. Ang patina sa sulok ng brush washer ay makinis at makapal. Ito ay liwanag na nagmumula sa loob, natural na nahalo sa dumi. Ito ay tanda ng paglipas ng panahon. Hindi ito kayang gawin sa maikling panahon. At ang pagkalat ng sumaliping. Ang asul na pigment ay tumagos sa lupa, ang mga rust spot ay natural na kumalat. Ito ay talagang katangian ng mahagang at gitnang panahon ng Qing. Kahit na lahat ng mga katangian ito ay tama, ito ay nagpapatunay lamang na mataas ang antas ng peg. Ngayon ang teknolohiya ng peg ay mabilis umunlad. Ang mataas na antas ng peke ay napakamahal. Sino ang gagastos ng ganoong kalaking halaga? Gumawa ng medyo hindi kilalang brush washer. Tapos ibenta mo sa tayangin ng 100? Ikaw gagawin mo ba yon? Walang sense sa logic eh. Ginoong Lu, magaling talaga kayo, itong brush washer na may disenyong lotus. Base sa glaze, clay, hugis, at patina preliminarily. Tama ito. Yan! Sabi ko na totoo daw sabi ni Jiang Sujai. Pero, para masiguro natin sa client, kailangan nating Mas strict na scientific testing. Oo, scientific testing ang pinakatama. Kahit tutu yung brush washer, swerte Montag lang yun. Sakto lang na tama ka. Swerte, parte din yan ng skills. At saka, maganda talaga ang swerte ko. Ginoong Lu, may 3 bagay dito na galing sa mga kaibigan. Matagal na naming problema, isang porcelain, isang painting. At isang copperware. Nagkakagulo ang aming appraisal team dito. Pwede ba kayong tumingin? Nahihirapan na dito ang ilang experts. Dapat talagang tingnan mong mabuti, Ginoong Lu. Lo Chen, huwag kang kabahan. Ayos lang, Jiang Suji. Sinusubukan niyo ba ang kakayahan ko o talagang humihingi kayo ng tulong? Ano pinakaiba? Kung test, sasabihin ko lang ang resulta kung humihingi ng tulong. Pwede kong ipaliwanag ang dahilan. AME, ang yabang mo sig sabihin mo. Sige, itong Swan de Blue and White, maliwanag pero mababaw ang kulay. Ang glaze ay makinang pa at malambot ang pagkakasulat. At ang pinakamahalaga, eto, tingnan mo, pantay-pantay ang bubbles sa ilalim ng glaze parang fish eggs. Ito ay katangian ng modern gas kiln, pero ang tunay na Swan de Blue and White. Gumamit ng wood kiln, iba-iba ang laki ng bubbles, malinaw ang layers. Ito ay modern high imitation, less than 3 years old. At itong tangboho painting, maganda naman ang pagkakagawa. Pero may dalawang mali, una ang papel, dapat ang gamit ni Tangyin ay mid-late Ming Dynasty cotton paper, hindi pantay ang fibers. Pero ito, pantay ang texture, gawa ito ng machine. Pangalawa ang ink, ang tunay na ink ay tahimik at subtle after hundreds of years. Pero itong painting, mababaw ang ink, masyadong pantay, ito ay probably galing sa Tianjin last year. At itong copper incense burner. Ang base inscription, made in Swan de Era, medyo mahina ang sulat. At hindi smooth ang pagkakaukit, added later. Pero ang burner mismo ay mabigat at makapal ang patina, ito ay dahil sa matagal na paggamit, hindi ito kayang i-fake. Ito ay imitation Swan de burner na gawa ng magaling na artisan noong late Ming early Qing. Ang galing mo, alam mo lahat ng detalye. Pati ang lugar ng pinagmulan at ang humigit kumulang na taon, ang copper stove na ito. Dati naming inakala na ito ay imitation mula sa Republic of China, not dating as a late Qing dynasty at early Republic of China. Ikaw, sa isang sulyap mo lang, alam mo agad na ito ay late Ming at early Qing dynasty. Ang dating na ito ay halos 200 taon na mas maaga kaysa sa aming naunang hinala. Ang halaga nito ay tataas na hindi bababa sa 3 bises. Sabi ko sa inyo, si Lo Chen ang pinakamagaling. MR Lu, hindi, Master Lu, ang galing mo talaga.
Ang iyong mata, kaalaman, at paghuhusga ay ang pinakamahusay na nakita ko sa buhay ko. Humihingi kami ng paumanhin sa aming naunang kawalan ng respeto at pagdududa sa inyo. Talagang may tunay kang kakayahan. Ako si Linyuero, hindi ko nakilala ang iyong galing. Pasensya na sa masasakit na salita, at sa aming Snow Moon Pavilion. Ngayon, talagang kailangan namin ang isang eksperto tulad mo. Naku, Miss Tong, Miss Lin, sobra naman kayo. Si Lu ay may malalim lamang na pamilya na kaalaman at swerte lang. Master Lu, hindi ito swerte, diretso na tayo. Ang aming Snow Moon Pavilion ay nasa mahirap na sitwasyon ngayon. Ang Union Studio ni Liu Ruyan ay patuloy na naninikip. Kinuha ang aming mga kliyente, nangunguha ng mga tauhan, at kumakalat pa ng mga tsismis laban sa amin. Kailangan namin ng isang magandang pagbabalik. Kailangan namin ng isang malakas na bagay na makapagpapatatag. At higit sa lahat, kailangan namin ng isang taong makapagpapatatag ng aming loob. Sa hinaharap, ang lahat ng mga kayamanan na iyong mahanap ay maaaring ipasa sa amin. Ang aming Snow Moon Pavilion ang mag-auction. Kukunin lamang namin ang pinakamababang komisyon sa industriya at dagdag pa. Taos puso naming inaanyayahan kayo na maging aming Chief Special Consultant. Hindi kailangan pumasok araw-araw. Kailangan lang namin ng inyong tulo kapag may mahalagang koleksyon o mahirap na problema. Ang sahod ay 3 milyon taon-taon. May bonus pa. Magtutulungan tayo pero may dalawa akong kondisyon. Ano par ayon? Una, ako ay responsable lamang sa pagkilala, hindi sa inyong pang-araw-araw na pamamahala. At desisyong pangnegosyo. Pangalawa, ako ay isang konsultant lamang, hindi ko gusto na may storbo. Hindi ko gusto na may storbo. Walang problema. Isusulat namin ito sa kontreta. MR Lu, tinatanggap mo ba? Luchen, hindi, Master. Ang galing mo talaga. Pwede mo ba akong turuan? Gusto ko ring matuto ng pagkilala ng mga antigo. Sabay nating buhayin ang Snow Moon Pavilion. At talunin ang Union Studio. Xiao Tsue, huwag kang magulo. Ang pagkilala ng antigo ay nangangailangan ng talento at karanasan. Hindi ito biro. Pero Mr. Lu, kahit medyo padalos-dalos siksiyok. Tama ang sinabi niya. Talagang kailangan ka namin ngayon sa Snow Moon Pavilion. Pwede, pero hindi na kailangang maging estudyante ko, magtulungan na lang tayo. Kung interesado ka, pwede kitang turuan ng paminsan-minsan. Ng mga pangunahing kaalaman sa umpisa. Talaga? Ang galing. Usapang lalaki. Ginoong Lu, ang iyong inkstone. Ang konserbatibong pagtataya ay higit sa 4 na milyon. Ito ang magiging pangunahing atraksyon ng aming autumn auction. Pagkatapos ng auction process at makapagbenta, ibabawas ang deposito at babayaran ang natitira, ipapauna ko sa finance. Nabayaran ka ng 1 milyon bilang advance. CJ. Ma, pa, nakita nyo ba? Napanatili ang Kinyuan Pavilion. Ang pamilya Lu ay hindi babagsak. Liu Chengren, Liu Ruyan. Dahan-dahan nating ayusin ang ating mga utang. Aray. Boss Lu, masaganang negosyo. Hahaha, aray. Ikaw ngayon ang sikat na tao sa Tsuyu Pavilion. Pinabati ka ni Boss Liu. Liu Ruyan. Ano ang kanyang payo? Hindi payo, alam ni Boss Liu na si Boss Lu. Ngayon ay may matalas na mata, kaya ipinadala niya ako para magdala ng isang mahalagang bagay. Patingnan mo, huwag kang atras. Baka sabihin ng iba na ikaw ay isang impostor. At ikahiya ang Tsuyu Pavilion. Dumating na nga. Ang bilis ng pagkabagabag ni Liu Ruyan. Ang napakamahal na Yuan Dynasty Blue and White National Treasure. Bakit hindi ko itago ni Boss Liu para sa kanyang sarili? Imbes na dinala pa sa aking maliit na tindahan para tingnan. Bata pa ako at kulang sa kaalaman, baka hindi ko kayang humawak. Nagpapakumbaba ka, Master Lu. Sino ang hindi nakakaalam na may matalas kang mata? Itong boat na ito. Tingnan mo lang. Ayoko. Lu Chen, huwag kang magpakapal na mukha. Ngayon, kailangan mong tingnan ang bote na ito. Kung hindi, ipapaalam ko sa buong Antique Street na ang iyong Tsuyu Pavilion ay walang kwenta at titingnan ko kung paano kayo magnegosyo. Kuya Dao ba? Kung gayon, pasensya na sa aking kahinaan. Wow, Yuan Dynasty Blue and White, sumaliking material. Tulad ng kalawang na lumalim sa buto, may liwanag sa loob. Ayan, sa libro at sari, dapat ganito ang sinasabi. Diba kaya ba? Siempre. Ito ay tunay na national treasure. Ginseng type Yuan Blue and White. Ito ay binili ni Boss Liu sa ibang bansa nang malaki ang halaga. Mukhang tunay na Yuan Blue and White, hindi tika. Sayang, tingnan niyo, itong tinatawag na rust spot. Ang kulay ay patay na itim, ang gilid ay matalim, parang tinta ang pinahid. Ang tunay na sumaliking rust spot ay, ito ay natural na nabuo sa proseso ng pagsunog. Ang gilid ay may natural na pagkalat, parang tinta na kumakalat sa papel. Iba-iba ang lalim, buhay at natural, at ito naman.
Tingnan, hindi ba mas maputla ang kulay? Nawawalan ito ng kulay. Ito ay artipisyal na ginawa gamit ang potassium permanganate, natural na nabuo. Ang peking kalawang na ginawa sa pamamagitan ng pagkasira ng glaze, puro itsura lang. Walang laman sa loob. Huwag kang magsalita ng walang basehan, ito ay patina. Pagmasdan natin ang kinang ng glaze, ang blue and white porcelain ng Yuan Dynasty. Sa loob ng daang taon, ang glaze ay may natural at mapusyaw na kinang. Sa loob ng isa. Malambot na liwanag na nagmumula sa loob, karaniwang tinatawag na clam light. At ito naman sa iyo. Sa unang tingin ay mukhang malambot, ngunit sa masusing pagtingin, ang kinang ay matigas. Parang manipis na patong ng wax, sa terminolohiya ay tinatawag na dead light o thief light na hindi pa ganap na nawawala. Huwag kang magsalita ng walang ebidensya. Pag-usapan natin ang mas konkretong bagay, ang lupa ng porselana. Sa Yuan Dynasty, ginamit ang masang soil ng Jingdezhen, karaniwang tinatawag na glutinous rice body. Kapag pinalaki, may magaspang na texture at pagkatapos sunugin. Ang bahaging hindi natatakpan ng glaze ay madalas may natural na firestone red. Tingnan ninyo, ang lupa nito ay pino at puti tulad ng harina. Sobrang pantay, ito ay modernong kaolin clay. Na dumaan sa maraming paghuhugas at pagfilter ng makina at ang pakiramdam ay sobrang mabigat, ito ay upang gayahin ang bigat ng sinaunang porselana, ang mga peking gumagawa ay naglalagay ng quartz powder at semento sa lupa para maging mabigat. Ang ganitong uri ng lupa ay walang kahit katiting na sinaunang karakter. Madaling malaman sa pamamagitan ng paghawak. Nagsisinungaling ka. Ano ang ebidensya mo? Ang mga pangit at mababang uri ng pamamaraan nyo. At ikaw daw ba, ang hindi pangkaraniwang pagsuporta mo ngayon? Dapat ikaw ay galing sa Yunyangzai. Pinadala ka ni Liruyan, hindi ba? Gusto mong bumili ng basura sa 8,000 at ipanggap na national treasure. Para sirain ang aking reputasyon, sirain ang aming Suyuje, ang Yunyangzai nyo. Ay walang ibang alam kundi ang mga mababang uri ng pamamaraan. Mga kasinungalingan. Sabihin ko sa iyo, Lochen. Huwag mong insultuhin si Boss Liu. Pinutol mo ang aking kabuhayan, Sige. Ngayon, sisirain ko talaga ang iyong tindahan. Ay, gawin mo ulit yan. Sino ang maglakas loob na gumalaw? Ano? Ang mga tauhan ni Boss Liu ng Yunyangzai ay walang alam kundi ang mga mababang uri ng pamamaraan. Hindi nagtagumpay sa pagsubok. Gusto na lang malira ng tindahan. Ang mga patakaran ng anti-trade. Ay kinain na lang ninyo. Linyuero, ito ay personal na away sa pagitan. And I Luchen at K.O. Personal na away, dinala mo ang peking produkto sa aming Suyuje. Nagkagulo sa tindahan ng konsultant na kasosyo at ang babanta pa ng pananakit at pagsira ng tindahan. Ito ay malinaw na panggugulo at paglabag sa batas. Nag-report na kami sa pulis. Mga kamag-anak at kapitbahay, nakita nyo ba? Ang Yunyangzai, nagdala ng peking produkto para ipatingin sa akin. Dahil lang na-expose ko ang peke, gusto nilang sirain ang tindahan ko. Grabe ka na kung ganyan ka. Sino pa ang magtitiwala sa inyo? Anong klaseng ugali ito? Ito ay pananakot para kang sindikato. Kung ako ngayon, bukas naman. Kayong lahat dito ang tatargetin. Sino ang mag-report sa pulis? Ay naku, Tama, ang Yunyangzai ay sobrang sama. Nanloloko ng peking produkto. A-report sa pulis. Sa ilalim ng batas, ikukulong ka. Ay Siege, hintayin niyo lang. Hoy, BAG. National Treasure. Ingat ka, baka masira ang National Treasure mo. BAG. sabihin mo kay Boss Liu, next time huwag masyadong maraming acid. Nasira ang glaze. Lochen, ang galing mo talaga. Paano mo agad nakilala? At saka, paano mo nalaman na si Liruyan ang may pakana? Peke ay peke, ang daming flaws. Tungkol kay Liruyan, sino pa ba? Ang masyadong nagmamadaling sirain ang bagong tatag kong reputasyon. Kundi siya. Isang palaboy lang, Luchen. Sa pagkakataong ito, talagang ginagumo ang Yunyangzai. Si Liu Ruyan ay hindi nagpapatalo. Kailangan mong mag-ingat. Marami na akong utang, wala na akong pakialam. Hindi ako takot sa kanya. Kung hindi niya ako gagambalain, hindi ko siya papansinin. Pero kung lalaban siya, pero kung talagang gustong makipagsapalaran ang Xue ay aking ipagtatanggol. Tama. Sama-sama nating talunin ang Yunyangzai. Ibalik natin ang Suyuje sa Ruro. Yehey! Ang cute ni Lochen. Sinabi mismo ni manager, huwag na ang basurang kinuha niya. Ay national treasure ni Emperor Qianlong. Chengren, huwag ka nang magalit. Halika, Uminom tayo ng alak para mawala ang galit. Ito ang paborito mo. Romane Conti. Mawala ang galit? Paano? Ngayon, alam na ng buong Beijing. Na ako si Liu Chengren ay gumastos ng 800,000 para sa Peking Banga habang si Lochen
ay nakakuha ng National Treasure sa halagang 50 piso. At hindi niya pinahalagahan ang kapatid ko sa Antique Street. Hindi ito matatapos. Ang tatlong babae ng Snow Moon Pavilion, bigla na lang. Siya'y inalis sa haapan. Si Lin Tsui na batang babae, ay hinawakan pa ang kanyang kamay. Si Jian Tzu na babae, nag-alok ng 3 milyon bawat taon bilang consultant fee. 3 milyon. Anong karapatan ni Lo Chen? Hindi ba siya isang pulubi na maagang nawalan ng magulang? At ang tindahan niya ay malapit ng magsara. Anong karapatan niyang apakan ako? Chengren, Kumalma Ka. Lo Chen, 3 taon akong kasama niya. Alam ko ang ugali niya, siya'y isang libro lang ang alam. Buong araw, wala siyang ginawa kundi magbasa ng mga lumang libro ng tatay niya. Wala siyang talino. Noong maayos pa ang pamilya niya. Mukha siyang presentable, pero ngayon, wala na siyang kwenta. Ayon mismo kay Manager Wang, ang Qianlong Family Rose ay milyon-milyon ang halaga. Swerte lang na nakats ang Bazia. Maraming tao sa antique shop araw-araw, may mga taong swerte lang. Zia. Swerte lang at tama ang hula niya. Akala mo talaga may malaking kakayahan siya. Maraming tao sa antique shop araw-araw, may mga taong swerte lang. Chengren, Isipin Montag. Kung talagang magaling siya, bakit ganoon ang kalagayan niya? Ang mga magulang niya, namatay sa sama ng loob sa mga peking antik. At dati, napilitan siya ng mga tulad ni Daoba. Navalang Takas, Swerte lang. At dahil sa kanyang mga daya, nauto niya si Manager Wang, na matanda na lang. Ang Snow Moon Pavilion, naipit na ng Cloud Mist Pavilion, at hirap na huminga. Kailangan nila ng palabas para sa reputasyon. Si Lo Chen, ay sakto lang, ginamit lang nila siya. Bilang Living Advertisement, SA Toto lang. Siya'y isang piyesa lang ng Snow Moon Pavilion. Isang tautauhan lang, akala mo talaga importante siya. Huey tama ka? May panto ka. Siyempre, ikaw ang tunay na mayaman. Ziluchen, Galing lang SA. Ibaba, isang hamak lang. Ikaw, estudyante ka ni Master Zhao Yan. Natuto ka ng tunay, ang tulad niya. Kaya't pansamantalang successful. Hindi mababago ang kanyang pagiging pobre at short-sighted. Kung wala siyang tunay na kakayahan, puro swerte lang. Lalo ko siyang hindi palalampasin. Hiniya niya ang ate ko sa harap ng marami. At hindi niya ako nerespeto sa harap ng lahat. Ang utang na ito, dapat nating pag-usapan ng mabuti. Paano mo ito pag-usapan? Hindi ba't matalas ang kanyang mata? Kaya't dadalhin ko siya sa isang lugar na susubok sa kanyang paningin. Laruan ng sugal sa bato. Doon ko siya lubusang yuyurakan. Sugal sa bato. Ang ganda, Chengren. Samahan kita, gusto kong makita ng personal. Kung paano lumuhod si Lo Chen at humingi ng tawad. Lo Chen, nakalkula na ang kita ng buwang ito. Ang paunang bayad pa lang sa brush washer. Kasama ang komisyon sa mga maliit na subasta sa buwang ito. Kumita na tayo ng mahigit 1.2 milyon. Oh. Hindi lang sapat ang upa sa King Yuansh, maaari pa nating ayusin muli ang tindahan. Hindi naman kailangan magmadali sa pag-ayos. Bayaran muna natin ang mga utang, ano pa ang natira? Gusto kong bumili ng magagandang bagay para sa tindahan. Ang ganda ng pagkakaayos, Lo Chen. Nagmamalaki ka na ba ngayon? Akala Montag PA. Dahil nakakapit ka na sa Tsuyuij, talagang naging rina ka na? Liu Chengren, ano ang ginagawa mo? Ginoong Liu, ang mga nabasag na gamit, babayaran mo. Ang nabasag mong blue and white vase ay galing sa Qing Dynasty, tinatayang nagkakahalaga ng 338,000. Babawasan natin ng 8,000, 330,000 na lang. Lo Chen, naghahangad ka ng pera? Ang basura mong iyan. Nakakahiya kang humingi ng bayad sa akin. Nakunan na ng kikili ang lahat. Pasok ka ng walang paalam, sinira mo ang gamit. Malinaw na nakita sa video. Magbayad ka ngayon o tatawag ako ng pulis. Isasakdal kita sa panggugulo at pagsira ng gamit, Ginoong Liu. Gusto mong magkulong ng ilang araw? Pera. Marami akong pera, 330,000 diba? Ito ay 1 milyong tsek. Ngunit hindi madaling makuha ang perang ito. Kung kukunin mo ito,
Sumama ka sa akin sa isang lugar. Anong lugar? Laruan ng sugal sa bato. Hindi ba magaling ka sa pakilala ng kayamanan? Nakita mo pa ang Qianlong official kiln sa tabi-tabi. Hindi ko lang alam kung kaya ng iyong paningin. Makita ang nasa loob ng bato. Kaya mo bang? Sumama sa akin sa laruan ng sugal sa bato para sa malaking pustahan. Lo Chen, huwag kang pumunta. Ang sugal sa bato at pagkilala ng kayamanan. Hindi talaga pareho. Napakalalim ng tubig doon. Isang hiwa, langit. Isang hiwa, impyerno. Siguradong may bitag na siya. Naghihintay lang para mahulog ka. Ang ating Master Lu. Tanging nakatago lang sa likod ng babae at sumisigaw. Tama ka, isa siyang pulubi, hindi man lang makakain ng maayos. Baka hindi niya alam kung saan ang pintuan ng gambling house. Kailangan kong sabihin sa'yo, Lin Tsui, tingnan mo kung anong klaseng tao ang dinala mo. Bukod sa magaling lang magsalita, wala naman siyang ibang kayang gawin. Chengren, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa ganitong tao? 1,000,000, kahit sa pulubi ay sobra na. Oy, Lo Chen, matagal na tayong hindi nagkita. Tingnan mo, hanggang ngayon nandito ka pa rin sa sirasirang tindahan na ito. Balita ko, nakipag-ugnayan ka sa mga taga Snow Moon Pavilion bilang konsultant. Sa magandang pananalita, consultant, sa masamang pananalita. Hindi ba't empleyado lang bilang appraiser? Magkano lang ang kikitain mo diyan? Tama ang sinabi ng Babi, Lo Chen. Huwag mong sabihing hindi kita binigyan ng pagkakataon. Tayo ay maglaro ng simpleng laro, bawat isa sa atin ay pipili ng 3 rostons. Hihiwa natin ngayon din kung sino ang may mas mataas na value ang panalo. Nakasulat na ang bet. Ang matalo ay luluhod, 3 bises na yuyukod. Sa harap ng lahat, tatahol bilang aso, at ititigil. Lahat ng pakikipagtulungan sa Snow Moon Pavilion. Hinding-hindi. Lo Chen, huwag mong tanggapin ang alok niya. Ito ay tahasang bitag. Miss Lin, bakit ka kinakabahan? Baka natatakot kang mahayag ang totoong kakayahan ng Master Lu mo. Nawala naman talagang kakayahan, umaasa lang sa swerte at sa salita. Pagdating sa gambling, hindi ito pwedeng dayain. Kung ano ang nasa loob ng bato. Hindi pwedeng gawin sa salita lang. Lu Chen, kung tako ka, pwede ng gayon. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa akin at sa babi ko. Sabihin mo. Yung Master Liu, pasensya na, hindi ko dapat kayo ginagalit. Oy, ang 1,000,000 ay sayo pa rin. Tapos na ang usapan natin gayon, ano? Aba, tingnan mo, puti sa papel, itim sa salita. May notaryo pa, kapag pumirma ka, hindi ka na pwedeng umatras. Edi, pipirma na ako. Lo Chen, Pero dagdagan natin ang bet. Dagdagan ng isa. Ang matalo ay lalabas na sa Antique Circle ng Jiangchen. Puti sa papel, itim sa salita, notaryado, at kung saan man ang panalo. Ang talo ay dapat lumayo at hindi na makikialam sa Jade. Negosyo at aktibidad na may kinalaman sa Antigo at iba pang bagay. Anong nangyari? Ay, Oy, young Master Liu, natatakot ka. Walang tiwala sa sarili, ano? Ay, ang liit naman ng pustahan, walang kwenta. Bakit hindi ka na lang tumahol tulad ng aso? Parang nagbibiro lang. Hindi bagay sa katayuan mo. Sige, Lu Chen, may bayak ka. Tara, pustahan tayo. Ang matalo, simula ngayon, tatalikod na sa mundo ng Antigo. Taan na ngayon, sa larangan ng pagpusta sa bato tayo magtapa. Chengren, parang masyadong malaki ang pustahan. Paano kung? Walang paano kung, ngayong araw na ito, talagang wala siyang matitira kahit brief. Tara na. Lo Chen, nababaliw ka ba? Malalim ang tubig sa larangan ng pagpusta sa bato. Hindi mo kayang lubusang maunawaan sa pamamagitan ng iyong mata lamang. At si Liu Chengren, para matuto ng pagpusta sa bato, naging estudyante ni Zhao Yan. Zhao Yan, 30 taon na sa larangan ng pagpusta sa bato. Tiyak na kasabwat na nila ang may-ari ng larangan. Hintay lang sila na sumubok ka. Okay lang, huwag kang mag-alala. May kontrol ako. Sakto. Gusto ko ring makita kung ano ba talaga ang kayang gawin. Ng kanyang master na yon. Ito na lang ang magiging bayad niya sa akin para sa aral. Tara na. Oy, young Master Lu. Malaki ulit ang pustahan ngayon, ha? Sino itong magandang dalaga? Ito ang aking nobya. Dinala ko siya para manood. At para turuan ang isang walang muwang na batang lalaki. Yung binata ba sa kalye ng Antigo, na nagpahiya sa kapatid mo? Master, Zian Ga yon. Zi Lu Chen.
May totoong larangan ng pagpusta sa bato pala. Bakit parang sira-sira? Mas mahirap pa kaysa sa akin. Binata, magkaiba ang antigo at pagpusta sa bato. Sa antigo, kasaysayan at tradisyon ang tinitignan. Sa pagpusta sa bato, suwerte, karanasan, tapang at koneksyon. Mas malalim ang tubig dito kaysa sa iniisip mo. Ngayon palang humingi ka na ng tawad. May oras ka pang umalis. Uun ga, Yang Master Liu, Master Zhao. Mga kaibigan tayo, bakit pa magkakaaway? Ako na ang bahala, magkape na lang tayo at mag-usap. Hindi, nasa kasunduan na sundin na lang natin ang alituntunin. Paano ba ang pustahan, Yang Master Liu? Simple, pipili ng 3 piraso ng batong ditiyak ang bawat isa. Kahit anong laki. Kahit anong presyo, hiwain sa harapan, ang may pinakamahalagang jadi ang panalo. Ang matalo, luluhod at 3 bises na tatahol. At tuluyang tatalikod sa mundo ng antigo. Chengren, bakit mo pa siya pinagsasabihan ng marami? Simulan na natin, mamaya. May pupuntahan pa ako para mamili ng singsing para sa kasal. Lo Chen, huwag mong sasabihin na inaapi kita. Pumili ka ng kahit anong raw stone dito. Ako ang magbabayad, ngayon ay ipapakita ko sa iyo. Kung ano ang ibig sabihin ng, may mas magaling pa sa iyo. Ang tagal ninyo, simulan na natin. Ito na. Hahaha, nakbibiro ka ba? Sanay ka bang mamulot ng basura? Sa pagpili ng raw stone, ganito pa rin ang ginagawa mo? Ang klaseng raw stone na ito. Kung makakakuha ka ng jadi dito, kakainin ko ito. Hindi ba't dahil wala kayong pera, kaya pinili ninyo ang pinakamura? Kung nahihirapan kayo, pwede kayong manghiram kay Chengren para makabili ng mas magandang klase. Batang lalaki, talagang napakapangit ng itsura nito. Baka gusto mong tumingin pa ng iba. May kilograms na material na may magandang pagganap ng gastos doon. Bagaman ito ay mahirap upang lumikas. Pero hindi naman ito lubos na palpak. Lo Chen, baka gusto mong tumingin ulit. Liu Chengren, siguradong may ginawa sila. Sa mga magagandang materyales. Pero ito ay talagang... Ayos lang, tiwala ka sa akin. Mukhang overestimate ko ang batang ito. Ang material na ito, hindi hahawakan ng mga eksperto. Tama ka, pampuno lang ito. Ngayong napili mo na ang iyong kayamanan. Ngayon ay turn ko na. Ngayon ay ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na pagpusta sa Houston. Iyon at ayan. Nakalimutan, pati ito, ang galing na mata mo Liu. Ang 3 batong ito, kabuwang halaga ay 6.3 milyon. Nakita mo, Tag na Luchen? Ito ang tunay na pagpusta sa Houston. Ang pagpusta sa Houston ay tungkol sa talas ng mata, apang at kakayahan. Hindi sa swerte mo sa pagpulot ng basura. Ngayon ay talagang mapapatunayan ko sa iyo na talo ka. Lo Chen, ang mga batong napili nila. Mukhang napakamahal. At maganda rin ang itsura. Tayo, Okay lang, tiwala, manood ka na lang. Boss, handa na ba tayong mag-cut ng bato? Liu, alin ang unahin natin? Master, unahin ang moshi material. Unahin ito, Sage. Isang piraso ng motsi. Liu, 3 milyon ang alok ko. Ibigay mo na sa akin. 3 milyon lang? Liu, ang galing talaga ng mata mo. Itong motsi na ito. Kailangan ng hindi bababa sa 4.5 milyon. Nakikita mo ba? Ang isang piraso ko, katumbas ng 100 piraso mo. Chengren, ang galing mo. Lo Chen, ito ang tunay na kakayahan. Kung susuko ka ngayon, hindi ka masyadong mapapahiya. At mas maliit ang malulugi mo. Master, buksan ang pangalawang piraso. Muna window material. Ang isang piraso ko, katumbas ng 100 piraso mo. Chengren, ang galing mo. Lo Chen, ito ang tunay na kakayahan. Kung susuko ka ngayon, hindi ka masyadong mapapahiya. At mas maliit ang malulugi mo. Master, buksan ang pangalawang piraso. Muna window material. Isang piraso ng Black Jade Jadint. Hahaha, naku po, 2 sunod na pagtaas. Ang kabuwang halaga ay lampas sa 1 milyon, yung mga basura mo. Ayabang pantayan ako. Sa tingin ko, mas mabuting humingi ka ng tawad ngayon. Lumuhod ka, tawagin mo akong lolo, baka sakaling pag-isipan ko. Nabawasan ang pagtahol mo ng aso. Ha? Lo Chen, tanggapin mo na ang kapalaran. huwag kayong masyadong mang-api. Mang api? Inuturuan ko lang siyang maging tao. Hahaha. Naku, buksan ang pangatlong piraso para talagang matanggap niya ang pagkatalo.
Naku, grab na ito. Napakalaking piraso ng Black Jade ang lumabas. Wow, Liu Shao, ang swerte Montag ngayon. Ang Jade na ito, hindi bababa sa 1 milyon ang halaga sa merkado. Hahaha, naku, Liu Chen, talo ka. Lubos na talo. Ako si Liu Chengren, 3 piraso ng raw stone. Naglabas ng halagang lampas sa 20 milyon, yang raw stone mo. Kung may Jade kang lalampas sa 1,000,000, papalitan ko ang apelido ko. Ngayon, tuparin mo ang pustahan, lumuhod ka, tumahol ng 3 bises na parang aso, at tuluyang umalis sa Jiang City Antique Circle. Luchen. Ano ba? Bakit hindi KPA lumuluhod? Hindi ka ba ang pinakamatapang? Pagtalo, tanggapin mo. Huwag mong hayaang hamakin ka ng lahat. Naku, bakit kayo dalawa ang ingay? Hindi pa nabubuksan ang akin eh. Master, buksan mo yung akin. Sige, talagang hindi ka susuko, hanggat hindi nakikita ang kabaong. Para malaman mo ang katotohanan, Master, bilisan mo. Pagkatapos ng hiwa, lumuhod ka na at humingi ng tawad. Unang hiwa, puti ang laman, hindi pa nabubuksan. Hahaha. Lugi, alam ko na, talagang ganito. Paano makakapaglabas na maganda ang taong ito? Lochen, mukhang naubos na ang swerte mo. Master, ituloy mo ang pagbukas. Hindi tama, mali ang kulay. Grabe, grabe. Imperial Jade. Glass, like Imperial Jade. Oh my goodness. Ang kulay at kalinisan nito, napakaganda, napakagandang Imperial Jade. Ang Imperial Jade na ito ay malambot tulad ng tubig. Isang beses sa 100 taon, imposible ganitong balat. Paano posible na makuha ang glass like Imperial Jade? Magbibigay ako ng 1 bilyon. 1 bilyon at 200 milyon, ibenta mo sa akin. Hindi. Imposible. Tiyak na ikaw ang nagdaya. Ay, Liu Xiao. Mayroon pa tayong pustahan. Ikaf. Chengren. Luchen. Tingnan mo kung gaano kasama ang galit ni Chengren. Kung may mangyari sa kanya, hindi kita patatawarin. Huwag kalimutan ang pustahan at ang pagtahol ng aso. Huwag kalimutang magsipilyo. Lochen, ang galing mo talaga. Aite, gusto kong maghiganti. Si Lochen na maliit na kid. 2 bisis akong nagdugo ng ilong, ngayon ginawa niya ako. Katatawanan ng buong Jiangcheng. Papatayin ko siya. Chengren, kumalma ka. Ang kalusugan mo ang mahalaga ngayon. Sabi ng doktor, dahil sa sobrang galit mo, huwag ka nang magalit pa. Tumahimik ka, kung hindi dahil sa iyo noon. 3 taon kayong makasama. Kaya ngayon kapag nakikita ko siya, nakakadiri, ngayon kapag nakikita ko siya. Naalala ko na dating babae mo siya, nakakadiri. Chengren, hindi mo pwedeng sabihin yan. Ngayon, ikaf lang ang nasa puso ko. Tama na. Chengren, nadismaya ako sa iyo. Natalo ng 1 o 2 bises, bakit nasa kama ka na? Nagagalit ng walang saysay. Ate, ako. Ang bagay kay Lochen, naayos ko na. Ate, ano ang plano Montag? Si Lochen ngayon ay sikat na sikat. Sikat na sikat. Kaya't hayaan nating mas malala ang bagsak niya. Marunong siyang mag-appraise ng mga antigo, gagawin ko silang magbayad. Dalhin mo siya sa Union Zay. Hindi ninyo nakita. Ang mukha ni Liu Chengren mula pula hanggang puti. Sa huli, nagdugo ang kanyang bibig o sobrang nakakaginhawa. Nakakagalit talaga. Ang lalaki na to, ang lupit ng kanyang mga ginagawa. Pero para sa tulad ni Liu Chengren. Sakto lang yan. Tita, ang mahalaga ay ang proseso. Ang galing talaga ni Lo Chen. Lahat sila tumawa sa kanya, pinili niya ang isang walang kwentang bato. Kahit ang tagaputol ng bato ay pinayuhan siyang palitan, pero siya, nanatiling kalmado, nakatayo lang doon parang lahat. Ay nasa kanyang kontrol. Pagkatapos ng unang hiwa, mali. Pangalawang hiwa, glass type, Emperor Green. Ang pinakamagandang klase, Giant Suede. Hindi mo nakita ang meaning na lumalabas. Parang buhay na buhay. Narinig ko, hindi lang siya nakakuha ng Emperor Green. Ang kanyang pagtatasa sa Jede, ang accuracy ay nakakagulat. Hindi na ito pwedeng ipaliwanag bilang swerte lang. Ang kakayahan ni Lochen, mas malalim pa. Kasi nga natin. Diba? Sabi ko na nga si Lo Chen. Ang pinakamagaling sa pagkilala ng kayamanan, sa pagsusugad ng bato, walang hindi niya kaya. Ngayon, siya na ang idol ko. Huminahon ka naman, halos mawala na ang kaluluwa mo sa kanya. Pero talagang kakaiba ang lalaki na to.
Ang swerte niya ay parang hindi totoo, at ang kanyang kakayahan, talagang magaling. Dati akala ko, siya ay isang matalinong, hamak na lalaki, pero ngayon, parang isang brilyante na natatabunan ng alikabok. Interesting. Hindi lang interesting. UAO ate. Xiaoxue. Si Lo Chen ay nagpakita ng kanyang galing sa sugalan ng bato. Iyan ang iyan. Zina Luchenren at UAO yan. Mas mahalaga, ang kanyang pinakamataas na bilog sa Jiangcheng. At sa mga alahas, siya instant na itinatag ang kanyang sarili bilang isang master. Ang reputasyong ito, para sa Snow Moon Pavilion, ay walang katumbas na halaga. Jiangsu ate, kaya tayo. Dapat mas mabuti ang trato kay Lo Chen. Huwag nating hayaan na siya ay makuha ng ibang auction house. Siyempre, ang ganitong henyo, karapat-dapat. Naibigay natin ang lahat ng resources para makasama siya. Siguro ang kontrata natin. Ang mga termino ng kontrata na ibinigay sa kanya ay medyo masyadong konserbatibo. Pero kapag mas malakas ang kakayahan, mas maraming mata ang nakatingin sa kanya. At ang mga problema ay sunod-sunod na darating. Huwag kang matakot, basta nandyan si Lo Chen, kahit anong masamang espiritu. Ay hindi tayo matatakot. Dito po. Boss, dinala ko na po ang tao. Ito po ang gisuli sa industriya. Ang tunay na number 1 sa paggawa ng antigo. Ang kanyang mga gawa, kahit ang Diyos ng kamatayan, ay hindi makikilala. Hindi ko masasabi kung ano ang gusto mo, Boss Liu. Maaming narinig ko tungkol dito. Dala ka o. Ayon sa iyong hiling, imitasyon ng Mingchuan de Blue and White, ang lupa na ginamit ay Jingdezhen lumang minahan ng kaolin, hinaluan ng makang soil. Ang asul na pangkulay, espesyal na inangkat mula sa ibang bansa. Imitasyon ng sumaliking mineral, temperatura ng pagpapapawis, formula ng sangkap. Lahat ay sinikap na maging katulad ng orihinal na pamamaraan ng Tsuande. Bukod pa, nagdagdag pa ako ng ilang espesyal na bagay. Ito ang pinakabagong spectrum detection report. Ipinapakita na ang edad ay mga 600 taon, alinsunod sa katangian ng Ming Dynasty. Ang ordinaryong paraan ng pagsusuri, kasama na ang ilang regular na pagsusuri ng museo. Lahat ay makakapasa. Talaga, kapareho ng tunay. Muntik na akong malinlang. Yang Mat Andang Zhaoyian. Ngayon, talagang nagrekomenda siya ng isang taong may kakayahan. Ito ang kasamang sertipiko. Imitasyon ng koleksyon at exhibit records ng Snow Moon Pavilion. Ang watermark, steel seal, at pirma ng eksperto ay perpektong nakopya. Ginamit ang lumang papel at tinta mula 30 taon na ang nakalipas. Mabuti, napakaganda, may ganito tayo. Dagdag pa si Zhao Yan. Sa kanyang koneksyon at resources sa industriya, ang Snow Moon Pavilion. Ngayon, kahit anong gawin nila, hindi na nila ito maalis. Boss, kailan tayo kikilos? Bukas. Dabia, mag-ayos ka agad. Gamit ang identity ng anonymous collector sa ibang bansa, ibenta ito sa Yunyanzai. Pagkatapos, sa dahilan ng pangangailangan ng pera, ibenta ng mababa sa Snow Moon Pavilion, tandaan, mabilis at natural. Dapat maramdaman nila na nakakuha sila ng malaking bargain. Naiintindihan ka, boss. Master Lee, ang pera mo, ililipat ko sa overseas account. Ang bagay na ito, Huwag kang mag-alala, Boss Liu, sa aming propesyon. Ang unang patakaran ay, paglabas ng pinto, hindi na tayo magkakilala. Ngayon, hindi ako dumating dito, at hindi mo ako nakita. Lushen Linksue. Yinksue Linyue Au. gusto kong malaman ng lahat. Ang kahihinatnan ng pag-offend sa akin, Liu Ruyan, Pinyuan Pavilion. Snow Moon Pavilion, ha, lahat ay magiging goho. Lo Chen, Miss Lin, ito ang bagong dumating ngayon, galing sa Yunyanzai. Sabi ng isang matandang kliyente, nagmamadali sa pera, ipinagkaloob doon. Ngayon, ang matandang kliyente ay naghihintay ng pera para sa buhay. Hindi kayang tanggapin ng Yunyanzai, kaya dinala dito. Ming Blue and White, Plum Vase pa. Maayos ang hugis, matatag ang kulay ng asul. Natural ang rust spots, malinaw ang orange peel texture, makinis ang glaze. Tama rin ang base. Ito ang sertipiko. Kumpleto ang mga sertipiko. At ito pa. Tugma rin ang record sa inventory, ito ay 5 taon na ang nakalilipas. Sa batch naming Blue and White na nakuha. Sabi ni Boss Liu, garantisadong tunay, nagmamadali ang client na magkapera. Ibinenta sa amin ng 3 milyon na mas mababa sa presyo sa merkado. Kumita lang sila ng referral fee. Mukhang walang problema talaga ito, tama rin ang sertipiko. Tamang-tama rin ang presyo. Tanggapin na, ilagay sa inventory, arehistro. Siege.
Mga mahal naming bisita. Dito po. Ito na ang pinakahihintay sa auction natin ngayon. Lot number 38. Ming Xuan de Blue and White Prunus Vase Namay Disenyong Lotus. Ang bangang ito ay may malinaw na lineage, kumpletong sertipiko, at sinuri ng maraming eksperto. Isa itong premium na official kiln product ng Chuan de Period. Starting bid, 2 milyon. Maari na pong magbigay ng offer. 2,500,000. 3 milyon. Kita mo, kinikilala ng lahat. 5 milyon. Kayong dalawa, magdadagdag pa ba? Sir, 5 milyon, binabati kita. Salamat. Tagumpay tayo tita, sabi ko sa'yo tunay ito. Yung Ta. Parang hindi Zia Veteran Collector. May ta BA? May ta BA Duan? Sir, kamusta? Kanino po kayo? May appointment ba? Awagin nyo ang inyong head ngayon din. Ako ang head ng Suyu Pavilion, si Lingsu. Ano po ang problema? Anong problema? Nagbibenta kayo ng peke. Niloloko nyo ang mga customer. Sir, huwag po kayong magsalita ng ganyan, itong Prunus vase. Dumaan ito sa mahigpit na pagsusuri, kumpleto ang sertipiko. Pagsusuri, MS Lim, kami ay. Galing sa National Cultural Relics Authentication Center. Ito ang aming ID. Inatasan kami nitong gentleman. Nazumail alim es akhaben. 14 test ang Ming Xuan de Blue and White Prunus Vase na ito. Ang test result ay nagpapakita na ang ceramic na ito ay ginawa. Hindi lalampas na 10 taon, at peke rin ang sertipiko. Ito ay isang maingat na binalangkas na paloloko. Imposible, personal kong tiningnan ito. Paano nangyari ito? Gumastos ako ng 5 milyon para sa peke. Ang Chuyu Pavilion ninyo ay 100 taon ng establishmento. Ganito na lang BA kayo manloko NGM mamimili? Ngayon, kailangan nyo akong bigyan ng paliwanag. Ginoo, ang aming Snow Moon Pavilion ay magsasagawa ng masusing investigasyon sa bagay na ito. Investigasyon? Malinaw na ang ebidensya. Kailangan pa bang imbestigahan? Sasabihin ko sa inyo, naisumbong ko na sa Consumer Association at sa Cultural Relics Bureau ang pangalan ko. Snow Moon Pavilion. Maghanda kayong isara ang inyong tindahan. Walang Problema. Linsong, may problema. Dumating na ang mga tao mula sa Cultural Relics Bureau at ETI. Sinasabi nilang isasara ang bodega at imbestigahan ang lahat ng aming koleksyon at talaan. Grabe na ito, parang gusto na tayong patayin. Kailangan nating agad na mahanap ang butas, patunayan na ang plum vase na yon ay sadyang inilagay para ipahamak tayo. Kung hindi. Talagang wawakasan ang Snow Moon Pavilion. Mga kaibigan sa media, mga kasamahan, ngayon, bilang. Vice-Presidente NG Antique Association. Nakaupo ako rito na puno ng matinding kalungkutan. Kailangan naming ibunyag sa inyo ang isang nakakagalit na katotohanan, isang kasuklam-suklam na gawain, na nagdungis sa daang taong reputasyon ng aming industriya, batay sa paunang investigasyon ng aming asosasyon, at sa kumpirmasyon ng mga autoridad, natukoy na namin na ang Snow Moon Auction House sa nakaraang linggong auction ay hayagang nagbenta ng isang modernong high imitation na Ming Dynasty Blue and White Plum Vase sa halagang 5 milyon. Ito ay tahasang panloloko. Isang malubhang pagtataksil sa lahat ng mga mamimili at kolektor na nagtiwala sa kanila. President Lee. Ano ang ebidensya ninyo na nandaya ang Snow Moon Pavilion? Ebidensya. Ito ang Ming Dynasty Blue and White Plum Vase Ito ang reference report. na inilabas ng National Cultural Relics Identification Center. Malinaw na ipinapakita sa report na ang paggawa ng porcelain na ito ay hindi lalampas sa 10 taon, isang ganap na panloloko. Ano ang paliwanag ng Snow Moon Pavilion dito? Paliwanag. Anong paliwanag ang may bibigay nila? Peking ebidensya. Peke ang bagay, malinaw na ang katotohanan. Ang industriya ng antigong bagay, ang buhay natin ay nakasalalay sa salitang tiwala. Ang ginagawa ng Snow Moon Pavilion ay paghuhukay sa ugat ng ating buong industriya. Bilang Vice Presidente ng asosasyon, hindi ko ito palalampasin. Dapat itong seryosong aksyonan bilang babala. Kailangan itong seryosong aksyonan. Dapat talagang seryosong aksyonan ito. Nalulungkot din ako, ang Snow Moon Pavilion ay 100 taong establishmento. Noong araw, si Lolo Lin ay isang iginagalang na elder. Hindi inaasahang sa ikatlong henerasyon, nangyari ang ganitong bagay. Talagang nakakahiya sa aming lahat na kapwa profesional. Dito ko ay maring ipinapahayag na ang Antique Association ay agad na magsisimula ng proseso at iminumungkahi sa mga kinauukulang ahensya na bawiin ang marketing license ng Snow Moon Pavilion at suportahan ang mga mamimili na magsagawa ng legal na paghahabol. Presidente Liu. Ginong Luchen. Nandito ka ba para magtapat? Presidente Liu, pwede ko bang makita yung porcelain mo? Ano? Gusto mo bang sirain ang ebidensya sa harap ng lahat? Hindi ito ang iyong clear distance pavilion. Hindi ka pwedeng basta-bastang gumawa ng kung ano. Hindi nagkakamali ka.
Ako, gusto ko lang ipakita sa lahat ng isang nakakatuwang bagay. Presidente Liu, sa harap ng napakaraming media at kapwa profesional. Hindi mo pa rin ako papayagang tingnan ang iyong tinatawag na solidong ebidensya. Siege, Tignan Montag. Tingnan natin kung anong kalokohan ang gagawin mo. Ano ang gagawin mo? Ipapakita ko sa lahat ang tunay nitong anyo. Lochen, sinisira mo ito. CJ. Ito ay isang espesyal na solvent na tanging natutunaw ang mga espesyal na polymer material na lumabas sa nakaraang 10 taon at walang epekto sa tunay na antique porcelain glaze. Walang epekto. CJ. Tingnan niyo lahat, sa ilalim ng long wave view light, ang coating na ito ay malinaw na naglalabas ng blue-white fluorescence. Ang tunay na antique porcelain sa ilalim ng easy light. Ang fluorescence reaction nito ay napakahina, halos wala. Ito ang dahilan kung bakit naliligaw ang aming mga otorisadong pagsubok. Dahil ang kanilang sinusuri ay ang edad ng coating, hindi ang edad ng porcelain mismo. Katawa-tawa. Ito lang ay nagpapatunay na ang porcelain na ito ay hinaluan pagkatapos, paano mo masasabi na hindi ito gawa ng Snow Moon Pavilion mismo? Paano mo ipapaliwanag ito, Presidente? Ito. Ang taong ito ay hindi mula sa aming Misty Cloud Studio. Ha, CJ. Meron pa ako. Ito ay sales record ng isang espesyal na chemical company na nagpapakita na isang linggo ang nakalipas, isang anonymous account. Ang bumili ng batch ng espesyal na chemical online na ang komposisyon ay eksaktong kapareho ng nasa Plumbase. Ang payment account, pagkatapos ng investigasyon ay napunta sa isang offshore company mo sa ibang bansa, Liu. Offshore company. Katawa-tawa. Peke ren ito. Okay lang, meron pa ako. Luchen. At ito naman, kopya ito ng kontrata mula sa ahente. Ang nakuha namin. Party A, Yirne, Liruyan Party A. Codename, Gisho, bayad 10 milyon. Trabaho, gumawa ng Peking Ming blue and white porcelain. Napapasa sa ordinaryong test at Pekin ang buong Certificate of Collection ng Snow Moon Pavilion. Tapos, gamit ang espesyal na patong. Tratuhin ang isang tunay na Ming blue and white para sa espesyal na test. Ay magpapakita ito ng modernong katangian. Yenye, Ruyan, sabi mo, plano mo talaga. Pinagawa mo muna kay Gisuli ang isang peke na mukhang totoo talaga. Tapos, humanap ka ng tunay na piece, pinatungan mo. Tapos, ibinenta mo sa murang halaga sa pamamagitan ng Yunyan Zaisa. Snow Moon Pavilion na desperadong maghanap ng pang-display na item. Pagkatapos ng successful na auction, pinadala mo ang buyer mo kasama ang otoridad na eksperto. Gamit ang espesyal na paraan para ma-detect ang patong. Para patunayan sa publiko na peke ito. Sunod-sunod na plano mo, napakasama ng balak mo. Una, kikita ka ng 5 milyon mula sa auction. Pangalawa, sisirain mo ang reputasyon ng Snow Moon Pavilion. At sabay, papatibayin mo pa ang iyong imahe bilang makatwiran sa industriya. Wow, 3 ibon, 1 bato. Ang galing mo. Mga sinungaling, kayo at ang Snow Moon Pavilion, ang nagtulungan para pekin ito. Gusto niyo akong siraan. Ay, na naman, nagsisinungaling pa. Yengi, Liu Aoyan, kami ay MGA Law Enforcement Officer. Ikaw ay sangkot sa pagpaplano ng maraming commercial frauds, peking dokumento, paninira ng reputasyon ng kumpanya, at iba pang kasalanan. Ito ang warrant of detention. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Hindi, Sandali lang. Naisan ako. Si Luchen. Kahit mamatay ako, hahabulin kita. Huminahon ka. Alice. Mag-ingat kayo sa daan. Ingat. Naisan ako. Lochen, kung hindi ikaw ngayon, wala na ang Snow Moon Pavilion. Paano mo nakuha ang mga ebidensya? Ang footage ang iyon, hindi ko alam na may nakatagong kikhe. Sa labas ng bodega. Ay, nung nagkagulo si Daoba noon, pinayuhan ko si Ate Yuero na maglagay ng karagdagan. Para sigurado. Hindi lang kikhe, pati na rin ang record ng chemical company. At ang kontrata ni Gisho. Siguradong napakahirap nun. Ako, hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Ayos lang, maliit na bagay. Kapag maayos ang Snow Moon Pavilion ninyo, maging maayos din ang business pavilion namin. Magkakampi tayo. Pamilya tayo. Hindi lang magkakampi. Lochen, mula nung unang beses na nakita tayo sa Antique Street,
Habang hawak mo yung maruming brush washer, naramdaman ko. Espesyal ka. At saka, nung nakipagtunggali ka kay Liu Chenggren, parang may liwanag sa mga mata mo. Tapos sa stone gambling din. Pinagtatawanan ka ng lahat. Pero nanatili kang kalmado. Kahit ngayon, akala ng lahat wala na tayo, pero nung tumayo ka, parang hindi na ako natakot. Lo Chen, napapansin kong lalo kitang napapansin. Tuwing nakikita kita, biglang bumibilis ang tibok ng puso ko. Kapag wala ka, palagi kitang iniisip. Kung ano nang ginagawa mo. Kanina sa presscon, nung lumabas ka, muntik na akong maiyak. Si Lingsu na yon. Hayaan mong tapusin ko. Alam ko ang sinasabi ko. Lo Chen, mahal. Xia Oksue. Huling-huli na, ihahatid na kita pauwi. Tita, umuwi ka muna. May sasabihin pa ako kay Lo Chen. Ang dami mong ginawa ngayon at natakot ka pa. Pagod ka na. Magpahinga ka na. Maraming salamat, pero may iba pang pagkakataon para magpasalamat. Lucien. Salamat sa lahat ngayon. Ang utang na loob na to. Iaalala ng Snow Moon Pavilion. Tara na. Ang galing ng performance ni MR Lu kanina sa presscon. Nakakabilib talaga. Sobra naman, Miss Jen. Ang totoo, maraming pagkakamali ang kalaban. Ang sobrang pagpapakumbaba ay kayabangan. Yung mga pagkakamali, kung iba ang nakakita. Kahit harapan, baka hindi nila makita. Yung pagmamasid at paghuhusga. Pati yung lakas ng loob na maglabas ng ebidensya sa tamang oras. Hindi lahat may ganoon. Lagi akong humahanga sa mga taong may talento. Lalo na sa mga tulad mo, MR Lu, yung tipong hindi halata. Pero laging nakakapagligtas sa kritikal na sitwasyon. Kanina, nagmamadali tayo. Maraming detalye ang hindi pa natin napag-usapan. Gusto ko sanang matuto pa sa'yo. Mr. Liu. Libre ka ba bukas ng hapon? Gusto kitang makausap ng masinsinan. May alam akong tahimik na kapehan. Bagay na bagay. Malalimang pag-usap. Yun, bukas may nakatakdang 2 matandang artisan. Titignan namin ang mga kahoy kung mayroon tayong anumang bagay. Pwede natin pag-usapan sa grupo o kailangan. Dito rin natin pag-usapan. Mukhang masyado akong nagmamadali. Sige, abangan ko ang susunod. Malalimang pag-usap. Ano ba ito? Lucien. Edyo, Salamat ngayon. Hindi lang para sa pagtulong sa Snow Moon Pavilion. Patungkol din kay Chiao Tzu. Bata pa siya, simple ang isip, hindi makapagtago ng mga bagay. Huwag mong isipin ang mga sinabi niya ngayon. ayos lang, hindi naman ganun kalaki, bata pa siya. Kaunting karanasan, malakas ang emosyon. Kaya normal lang na magkaroon ng maling akala at umasa. Para sa akin, kaibigan ko siya at itinuturing ko rin siyang batang kapatid na kailangan kong alagaan. Mabuti naman kung ganun ang iniisip mo. Bata talaga si Chiao Tzu, emosyonal mag-isip. Alam ko, may mga maling akala ako sa iyo dati. Hindi rin maganda ang ugali ko, pero ako kasi. Sanay na akong protektahan si Chiao Tzu, protektahan ang Snow Moon Pavilion. May pag-alinlangan sa mga taong lumalapit sa amin. Ikaf, Iba. Ay, okay lang, tapos na yon. Pamilya tayo. Sa susunod na linggo, may private appraisal sa Jiangcheng. Pupunta ang mga kilalang kolektor, hindi bukas sa publiko. Binigyan nila ako ng isang slot. Pwede akong magdala ng isang partner, gusto kitang imbitahan. Bilang aking partner. Private appraisal. Mukhang interesante. So pumayag ka na? CJ, mamaya ko sasabihin sa iyo ang oras at lugar. Lochen, tulungan mo ako. Hindi ko maitugma ang mga account na ito. Baka may problema sa system. Ito ay nalito ang paglabas at pagpasok tapos. Mali yata ang decimal point ng komisyon. Wow, ang galing mo, nakita mo agad. Ang tagal kong tiningnan, hindi ko nakita. Bilang pasasalamat, libre ko ang lunch. May bagong bukas na Japanese restaurant, masarap daw, tara na. Kumain. Tara.
Ginoong Lu, tikman mo ito. Lumang poor trees na dinala pabalik ng mga kaibigan mula sa Yunan. Ay, SAM Gayadana 2, may ilang high antiquity jade. Kakaibang disenyo, medyo duda ako. Tingnan ito. Ito ang pattern ng dragon. Tingnan ang paglalanggoy ng seda at mga likha ng buhok dito. Typical craft in Warring States period o imitation lang. ito, ang vapor na ito ay luma, ngunit ang kulay nito ay isang maliit na lumulutang. Pagkatapos kailangan mong tingnan ang tunnel at ang slurry maingat. Pero sa kabuuan, totoo to. Nantian ka, kampante na ako. Nga pala, Young private appraisal next week. Sinabi na biya sa yun at UAU. Lanan, nakatanggap din ako ng imbitasyon. Pwede tayong sabay. ay, Lucien. at Yuru. Eto, pinilit ni Xiao Tsue na magluto ng sabaw. Pinadala para sa'yo, pasasalamat daw sa pagtulong sa accounting. Pero baka hindi masarap. Clumsy kasi yung bata. Pasalamatan mo na lang si Xiaoxui para sa akin. Ilagay mo muna dyan, inumin ko mamaya. Kailangan mo ba ng tulong? Hindi na, kaya ko to. Ay naku, inumin mo na yan, lalong hindi masarap pag lumamig. Hindi na, kaya ko to. Inom na. Ano? Gago talaga tong si Liu Chengren. Sinagot lahat ng kasalanan. Sabi niya, naiingit siya kay Lo Chen kaya gumanti. Siya lang ang may alam, walang kinalaman si Liu Ruyan. Ganun ang sabi ng mga autoridad. Nagbigay si Liu Chengren ng kumpletong details ng krimen kasama yung pakikipag-ugnayan kay Kishuli. Pagbili ng pintura, pag-contact ng buyer, etc. Komplikado ang logic chain. At medyo kumpleto. At insist niya na walang alam si Liu Ruyan sa plano niya. Kahit magkapatid o mag-ama, walang ganitong loyalty. Ano biya ang kayang gawin ni Liu Chengren? Alam nating lahat na si Liu Ruyan talaga ang nasa likod nito. Pero lahat ng ebidensya, Nakaturo kay Liu Chengren. nakaligtas si Liu Ruyan. Ay naku, expected na yan. Hindi basta-basta mababagsak si Liu Ruyan. Si Liu Chengren mabagsak upang maprotektahan ang Union Zai at ang negosyo ng pamilya Liu. Ito ang pinakamagandang na pagpipilian para sa kanilang interes. Pero pagkatapos ng pangyayaring ito, sa tingin ko, sa mga susunod na araw, hindi sila maglalabas ng anumang hayagang aksyon. Pero nakakagalit, hayaan lang ba natin ang masamang babaeng ito? Ay makakalaya ng ganito. Hindi siya magtatagal sa kalayaan ang mga gumagawa ng masama. Ay lalabas din ang mga pagkakamali nila. Ang tunay natin dapat gawin ngayon ay palakasin ang Suyuje at patatagin ang ating posisyon. Lin Song, may isang babaeng nagngangalang Li Xiaowen na nagnanais makipagkita kay Ji Luchen. Anong pakay mo dito? Lucien. Ako, pasensya na sa'yo. Elali, sabihin mo na lang ng diretsyo. Alam kong kahit anong sabihin ko ngayon, hindi ka maniniwala. Pero, kailangan kong sabihin ang totoo. Ang pagsama kao kay Liu Chengren. Ay sa pilitan lang, ginamit niya ang negosyo ng pamilya ko para takutin ako. Kung hindi ako sasama sa kanya, papalisin niya ang mga magulang ko sa Jiangcheng. Anong magagawa ko? Isang babae lang ako. Lucien, ikaw lang ang nasa puso kayo. Sa loob ng maraming taon, nagsisisi ako. Araw-araw kitang iniisip. Ang pag-alis ko sa'yo, ay wala akong magawa. Ah, ganun ba? Ang ibig mong sabihin, noong pinahiya mo ako at pinapaluhod. Tapos sinamak mo ako sa harap ng maraming tao, sa pilitan lang lahat yon. Oo, lahat yun ay utos ni Liu Chengren. Pinilit niya akong sabihin yon, kung hindi, sasaktan at mumurahin niya ako. Tingnan mo, eto ang mga sugat na iniwan niya. Lucien, alam kong mali ako. Dapat hindi ako naging duwag at sumuko. Ngayon, nakakulong na si Liu Chengren. At si Liu Ruyan ay nahihirapan na rin, malaya na ako. Yes, Lucien, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Magsimula tayo muli. Alam kong magaling ka na ngayon. At malapit ka sa Tsuyuj. Kung tutulungan kita, magtutulungan tayo. Tiyak na. Lixiawan. Ang mga marka sa iyong braso, iba-iba ang kulay at lalim. Magulo ang direksyon, ito ba ay parang aksidenteng gasgas o kaya sinadyang gawin? At tungkol sa pagpipilit. Noong una, nakita ko siyang nagbibigay sa iyo ng alahas. Mga mamahaling bag at nagpo-post ka pa sa social media. Hindi ko nakita na ayaw mo. Noong nasa sugalan kayo, nang sunod-sunod siyang manalo. Ang excitement at kasakiman sa iyong mga mata, hindi yata peke. Lochen,
Paano mo naisip yun tungkol sa akin? Mahal na mahal kita talaga. Mahal? Ang pagmamahal mo ba ay nung kami lubog sa hirap? Bigla kang umalis at sumama. Kay Liu Chenggren, ganun ba? Ang pagmamahal mo ba ay nung wala na akong wala? Pinagtatawanan mo ako tapos nung nalaman mong may kakayahan ako. Gusto mong makisali, ganun ba? Hindi ganon. Huwag mong isipin na kasing tanga mo sila, naintindihan mo. Alam mo, tapos na tayo noon pa, ngayon. At lalo na sa hinaharap. Bigyan mo ng konting dignidad ang sarili mo, umalis ka na. Huwag mong ipilit na tatawag ako ng guard at huwag ka nang magpakita sa harap ko. Ang drama mo, sobrang halata, alam mo. Lochen, wag mong isipin na dahil nakisama ka sa Snow Moon Pavilion. Ang galing-galing mo na. Hintayin Montag lang. Oist, mag-enroll ka sa acting class, hindi naman mahal. Para sa acting skills mo, magagamit mo yan sa hinaharap. Lochen, yang masamang babae, ano ulit ang pakay niya sa'yo? Hay, Sir Lu, okay ka lang ba? Kung kailangan mo ng tulong sa legal na aspeto, pwede kitang irekomenda sa ilang abogado. hina. Mukhang kailangan talagang palakasin ang seguridad. Baka kasi, kahit sinong walang kwenta, makapasok. Hindi, ano ba kayo? Konting bagay lang, naayos na. Paano naging konting bagay? Siguradong may masamang balak yun. Lochen, huwag ka nang magpapaawa sa kanya. Ganyang babae, magaling magpanggap. Lin Sue, si Sir Lu ay matalas ang mata. Alam niya ang tunay at pek. Bata KPA. Madaling maapektuhan ng emosyon. Hindi mo alam ang pagkakaiba ng pag-asa at iba pang damdamin. Toma BA, Sir Lu. Jiang Sujay, kanino mo sinasabi yan? Alam ko ang pagkakaiba. Gusto ko talaga si Lochen. Ano naman? Xiao Xue, ano ka na naman sinasabi? Gusto. Et Lin Sue, ang pag-ibig ay hindi larong bata. Ang kailangan ni Jilu ay isang kasamang makakasabay. At magkakaintindihan, hindi isang. Batang laging kailangan ng atensyon at nagdudulot pa ng problema. Ikaw. Hindi ako bata. Kaya kong tulungan si Lochen. At ngayon, umunlad na rin ako sa pag-appraise ng Antigo. Lochen, di ba? Hindi. Naalala ko, may gagawin ako sa shop. Asa ko? Tumigil ka. Sa susunod na weekend, may private appraisal event. Partner ko si Lochen, napagkasunduan na namin. Tita at Yueru. Tita, mandaraya ka. Hindi mo man lang sinabi sa akin. At Yuel, nalalakao ang Suiwe Pavilion. Ay nakatanggap din ng imbitasyon. Belong head auctioneer. Masangkop na ako ang sumama kay Jilu. Ako ang bahala sa seguridad. Protektahan ang appraiser at mga koleksyon. Responsibilidad ko. At saka, nauna na akong nakipag-usap. Bahala kayo, basta gusto ko si Lochen. Kayong dalawa. Gusto niyo rin ba siya? Sabihin mo. Sino ang gusto mo? Ako. Hoy, teka lang. Ano ba to? Ano ba ang nangyayari? Naku naman. Sige, patas na laban. Tingnan natin kung sino ang magwawagi sa puso ni Lochen. Pero, walang daya-daya, dapat patas at marangal. Sige, kumpiyansa ako sa sarili ko. Bahala kayo, pero ang trabaho sa Tsuyu Pavilion. At ang kagustuhan ni Lochen ang unahin. Huwag niyo siyang abalahin. Usapan na. Lochen, Ha? Lochen, inaasahan kong magkakaroon tayo ng mas malalim na ugnayan, hindi lang sa trabaho kundi sa iba pang aspeto. Good luck na lang. Ang saya-saya pala dito. Ito, para sa'yo. Akala ko sino ang may malaking eksena, yun pala ang bayani laban sa pek. Master Lu at ang tatlong babaeng mandirigma ng Chuyu Pavilion. Liu Ruyan, may lakas ka pa ng loob na magpakita. Bakit hindi? Wala naman akong ginawang illegal. Yung kapatid kong. Walang kwenta ang may kasalanan. Kayo. Dahil lang sa swerte at mga espesyal na paraan, nakaligtas kayo. Ngayon, nagtutulungan na lang kayo para magpatawa? Lochen, ang dami mong kasama. Kaya Montag ba yan?
Linisan mo ang bibig mo. Kapag narinig ko ulit na nagsasalita ka ng kung ano-ano, hindi maganda ang mangyayari sa susunod. Hindi lang basta sampal ang abutin mo. Ginoong Tenjin, tingnan mo siya. Hahaha, Ginong Lubea ito? Paumanhin sa aking pagiging bastos. Ako si Tenkin Ypsilon ang Pangulo ng Tenjin Chamber of Commerce. Oh. Si Miss Liu ay ang espesyal na consultant ng aming chamber. At higit sa lahat, kaibigan ko, mga kabataan, naintindihan ko ang inis ninyo. Pero ang pananakit ay hindi magandang asal. Ginoong Tenjin, ang magandang asal ay para lamang sa mga tao. Hindi sa mga hayop na bigla na lang tumatahol. Ang kasama ko ay sinubukan lang siyang patahanin. Kung sa palagay ni Ginoong Tenjin ay mali ito, pwedeng ipatingin sa seguridad ang CA. Alamin natin kung sino ang unang nang insulto. Pangulong Tenjin, hindi ko inakala na interesado ka rin sa antique circle ng Jiangcheng. Napakaswerte ni Miss Liu na maging consultant mo. Talagang nakatagpo siya ng magandang kinabukasan. Sana ang mga bagay na hinahawakan ni Miss Liu ngayon ay malinis at walang anumang pagkakamali. Miss Jen, nagbibiro ka lang. Ang Tangjin Chamber of Commerce ay laging nagbibigay halaga sa reputasyon at kakayahan. Pero kay Ginoong Lu, balita ko ay hindi pangkaraniwan ang iyong kakayahan sa pakilala ng mga antigo. Kahit si Manager Wang ng Zen Guzhei ay humahanga sa iyo. Kaya ngayong gabi, talagang makikita namin ang iyong galing. Lanan. Hahaha. Ano ang Silbi NG puro salita lang? Sa auction, ang mahalaga ay ang tunay na pera. Yung mga umangat lang dahil sa babae at swerte. Akala Montag kung Sino Kana. Ngayong gabi, hindi puro salita ang panalo. Hoy, hoy, hoy. Tama ka, kaya sa auction na lang natin. Ipakita ang tunay na kakayahan. Sana ay handa ang pondo ng Tenjin Chamber of Commerce. Huwag katulad ng iba na puro yabang lang. HMP. Interesting, hahaha. Kaya abangan natin. Mga kagalang-galang na bisita, magandang gabi po. Mabuti. Maligayang pagdating sa pribadong auction ng mga mahalagang bagay. Diretso na tayo. Narito ang aming unang mahalagang bagay. Lot 38, isang bagay na may malinaw na lineage. Mangkok na King Xian NG Northern Song Kiln. Ang mangkok na ito ay nagmula sa isang sinaunang pamilya sa ibang bansa. May maayos na kasaysayan ng pagmamana. Ang kulay ng glaze ay parang kalangitan, malinaw at dalisay. Ang hugis ay maganda at marangal. Ito ay isang pinakamahusay na uri ng Rukianware. Ang panimulang presyo ay 3 milyong yuan. 3.5 milyon, 8 milyon. Kuya Chen, ang ganda ng mangkok na ito. Parang hawak mo na ang buong kalangitan. Pero medyo mahal lang. Lanan. Ang ganda nga. 8 milyon, unang tawag. Sandali. Tagapagsalita. May problema ang mangkok mo. Pakihinto muna ang auction. Hindi, Luchen. Kung hindi mo kayang bilhin, huwag kang makagulo. Hindi ito lugar para magpa-impress. Ano, nainggit KBA is amatas na offer ni Tenjin? Kabataan, dapat alam mo ang mga patakaran sa auction. Pwede mong pagdudahan ang item, pero kailangan mo ng ebidensya. Kung hindi, pananagutan mo ito sa batas. Kung kaya kong patunayan na ito ay isang peking kopya na halos hindi makilala. Ginoo, may basehan ba ang sinasabi mo? Mayroon kaming sertipiko ng 3 awtoridad na eksperto. Ay nako, kahit sino, hindi ibig kong sabihin. Baka walang problema sa sertipiko ninyo, pero ang item mismo. Ang may problema. Pwede bang tawagin si Manager Wang para suriin? Manager Wang, Oo, nandyan siya, suriin natin ngayon. ang glaze ay paang jede at yelo. May kakaibang ningning.
Natural ang mga bitak, may mga pattern na pangpakpak ng kuliglig at kaliskis ng isda. Ito ay tunay na estilo ng Songru, tunay na sinauna. Ang item na ito ay tunay na tunay. Narinig mo ba? Sinabi ng eksperto na tunay ito. Mag apologize kana kai. Getongjin at sa lahat. Tapos umalis ka na. Manager Wang, pwede bang gamitin mo ang high power magnifying glass? At tingnang mabuti ang ilalim ng mangkok. Tapos, subukan mong gamitan ng ultraviolet light sa parehong lugar. Ito ay marka ng Peking gawa noong panahon ng Republic of China, baka. Ito ay gawa ni Guishuju. Sabi-sabi, kaya niyang gumamit ng piraso ng tunay na item. O kaya naman ay gumamit ng tunay na biese at Peking glaze. Lumang item na may bagong gawa, ang Peking item na ito, ay kayang linlangin kahit ang mga instrumento. Nakakahiya ngayon, kung hindi dahil sa pagtukoy ng batang ito, ako ay malamang na maloko dito. Ang mangkok na ito ay halos hindi makilala kung peke o tunay. Ang galing ng pagkakagawa ay napakataas. Hindi ito possible. Ang galing. Ginulu, talagang hindi nabigo ang inyong reputasyon. Napakatalas ng inyong mata. Muntik na akong gumastos ng walang kabuluhan. Hangga ako. Hahaha, walang anuman, umupo na kayo. Salamat Ginulu, naiwasan ninyo ang isang malaking alitan at pagkawala sa transaksyon. Alisin namin agad ang item na ito sa auction at seryosong imbestigahan ang pinagmulan. Kakakuha lang ng balita. Ong Tangjin ilang na iyon. Sa ibabaw ay pangulo ng pandigdigang Chamber of Commerce, ngunit sa totoo ay mahalagang tao ng Black Lotus, isang international na smuggling syndicate ng cultural relics sa East Asia. Ang auction na ito ay maaring kanilang paraan para maglinis o magbenta ng mga illegal na item. Talagang magkakasama ang mga salot, ang bilis ni Liu Ruyan, na makipag-ugnayan sa kanila. Mukhang desidido talaga siyang labanan tayo hanggang sa huli. Mga panauhin, ang susunod ay ang pinakahihintay na item ng gabi. Isang gintong badha, ayon sa alamat ay nagmula sa isang sinaunang templo sa Shanxi. Matanda na, may banal na anyo, ang panimulang presyo ay 5 milyong yuan. ito lang ang nagkakahalaga ng 5 milyon. Akala ko ang pinakahihintay ay isang napakahalagang bagay. Ito lang, mababa ang halaga at ordinaryo lang ang itsura. Sa tingin ko, 2 milyon lang ang pinakamataas na halaga nito. Sino man ang bumili nito ay tanga. 6 milyon. Kuya Chen, ang ulo ng Budha na ito ay mukhang napakaluma. May espesyal ba ito? Parang hindi kagandahan kumpara sa mangkok kanina. Anim milyon, pangalawang tawad. Ang item na ito, kailangan kong makuha. May espesyal ba ang itsura ng bagay na ito? Napaka-espesyal. Ito ay maaaring isang nawawalang national treasure sa loob ng 1,000 taon, na may malaking epekto sa kapalaran ng bansa. Kailangan nating makuha ito. Pag-usapan natin ang detalye pagkatapos mabili. Gaano karaming pundo ang kailangan? Susuportahan ka ng buong lakas ng Snow Moon Pavilion. Kahit ano ang gastos. Milyon, pagkakalapat. 1 milyon. Oo. 1 milyon. Hindi ba, Lochen? Nagpapapansin ka lang kanina. At nasanay ka na o sadyang marami kang perang sinusunog. Hindi ito sarili mong pera. Nakikisama ka sa Snow Moon Pavilion. Ang yaman mo na ngayon, mayabang ka na. 20 milyon. Nababaliw, talagang nababaliw. Pinapanood nyo lang siyang wasakin ang kayamanan ninyo. Kung sinabi ni Lochen na sulit, talagang sulit. Ang aming Snow Moon Pavilion ay handa. Kumakatawan kay Jilu, nag-alok kami ng 50 milyon, sigurado sa pondo, huwag mag-alala. Binata, bilang paalala, huminto ka na. May mga bagay na hindi mo dapat hawakan, lalong hindi mo kayang hawakan. 600 milyon. 100 milyon. 100 milyong yuan, 100 milyon. Ang ginoong ito ay nag-alok ng 100 milyong yuan, may nagtaas pa ba? Hahaha, Gelu, ang tapang Montag, atras na ako.
Sana ang bagay na ito ay talagang sulit ang halaga. 100 milyon, isang bises. Sold. Binabati kita, Gelu. Lochen, ano ba talaga ang ginagawa mo? Gumastos ng 100 milyon para lang sa sirang ulo ng bodha na ito. May nadiskubre KBA? Presidente Liu, bakit ka masyadong interesado? Sayang, wala itong kinalaman sa'yo, o hindi, masasabi ko na. Wala itong kinalaman sa iyong amo sa likod. Pinata. Paulit-ulit ko lang itong sasabihin. May mga bagay na masyado kang maaming alam. At masyado kang maaming kinukuha. Hindi ito palaging magandang kapalaran. Sana tayo ay makita ulit. Ang linyang ito. Ibabalik ko sa iyo, ang tubig sa Jiangsheng ay masyadong malalim. Kapag lumaki na ang negosyo mo, huwag mong kalimutang tingnan ang daan sa ilalim ng iyong mga paa, okay? Yung 2 tali ng sapatos mo nakabukas. May sakit KBA? Hahaha. Ang alikabok sa ibabaw ay pangunahing cotton fiber at household dust, hindi masyadong acidic. Ngunit ang dumi sa air canal at kilay ay mas komplikado ang komposisyon. Tingnan mo ang kapal at kulay ng langib. Dapat may halo ito ng maraming abo ng insenso at langis. Pati na rin ng mga chemical na naiwan mula sa maling paglilinis sa nakaraang taon. Ang mga bakas ng paghuhulma sa liig ay katulad ng sa mga opisyal na estatwa ng Bodha noong mid-Ming Dynasty. Luma nga ito. Pero ang mga bakas ng pagtama ay bago. Bago? Gano kabago? Yanan, hindi lalampas ng 20 taon. At ang lakas at ang gulo ay talagang kakaiba. Yanan, parang ginamit ang isang matulis na kasangkapan, sinadya ito. Hindi ito aksidente. Ito ay parang isang mahinang pagsubok o gusto sirain ng isang bagay pero hindi makapusige. Pagsubok. May nakakaalam na may lihim sa loob ng ulo ng bodha. Sila ba yung naghawak nito noon o yung mga bagong buyer lang? Nahanap ko na. Nandito. Harapan. Sa ganito kalantad na lugar. Sa Budismo, mahalaga ang pagkilala sa sarili. Ang pinakamahalagang clue ay nakatago sa pinakakitang lugar pero madalas nalilimutan dahil sa kinaugalian. Napag-isip. Ito yung puting marka sa gitna ng noo. Tingnan mo, sa pagdikit na parte, may puwang talaga. Totunga. Ang Imperial Seal. Hindi kaya ito yung tunay? Ang ningning nito, hindi ordinaryong jade. Ito ay pinakamataas na uri ng Hishan jade, o kaya isang sinaunang jade na alamat. Ang kalidad nito, pinakamahusay na mutya, at mula pa sa lumang minahan. Ang kinang, densidad, at ningning ay nasa rurok. Tingnan mo ang ukit ng dragon button. Ito ay typical na estilo mula Warring States hanggang Western Han. May dating na maharlika, ang detalye ay gawa lamang ng mga artisan ng palasyo. Ito. Ito kaya talaga ang Tinanggap ang kapangyarihan mula sa langit. Matagal na kapayapaan at kasaganahan.
Gawa sa Heshibi Jade, Dragon Baton, Lysisil Script, Gintong Sulok. Lahat ng katangian ay tugma. Ito talaga ang Imperial Seal. Dios Ko, Luchen. Hindi lang ito pambansang kayamanan. Ito ay sagisag ng 2,000 taon ng kasaysayan ng Tsina. Lochen, nahanap mo ang alamat. Yueru ate, nakita namin ito. Luchen, kasama Montag PA si Yingsuo? Hindi pumunta si Chaozu sa inyo. Si Aoxie, hindi ba sabi niyo? Pupunta kayo para tingnan ang rebulto. Nag-usap kami. Pero pagkatapos ko sa security details, tumawag ako sa kanya, hindi sumagot. Tumawag ako sa bahay. Sabi ng katulong, may tumawag sa kanya kaninang hapon at nagmadali siyang umalis. Hanggang ngayon hindi pa siya umuwi. Ilang bisis na ako tumawag. Laging naka-off ang phone. Hindi niya ito ginagawa dati. Chinek ko ang huling location ng phone niya. Nasa lumang pantalan sa kanluran. Magulo Dune. Lumang pantalan sa kanluran. Wala siyang dahilan para pumunta doon. Kailan siya nawala? Mga 2 oras na ang nakalipas. Inisip Ko. Baka si Liua Uyan? At yung Engata SA Tangji Chamber of Commerce. Kanina lang sila natalo SA auction. Kung kidnapping o paghihiganti, sobrang coincidental ng teaming. Kakahanap lang natin ng Jedi Seal, maliban na lang kung hindi talaga ang Badha Head ang target nila simulat sa pool. May iba pa silang pakay. Yueru Jai, huwag ka muna mag-alala. Kunin mo lahat ng available na HEA footage. Pupunta muna kami ni Jiangsu sa Old Port sa West City. Mag-usap tayo palagi, pupunta na ako, Tara. Ako na magdadrive, itatawag ba natin ang authorities? Huwag muna, baka sakaling sila talaga. Kapag tinawag mo ang authorities, baka lalong mapahamak si Xiaoxu. Punta na muna tayo. Siege, bilisan natin. Ginoong Tenjin, tingnan nyo itong batang babae. Kahit ganyan na ang kalagayan, ayaw pa ring sumunod. Pero mabuti na lang nandito siya. Hindi tatanggihan ni Lochen ang pagbibigay ng gamit. Siya ang pinakamamahal sa mga babae ng Snow Moon Pavilion. Ginong Tengjin. Nakahanda na ang mga tauhan natin. Hintayin ba nating ilabas ni Lochen ang Jade Seal? At Teoai. Darating na ang mga tao ng Yamamoto Gumi, sila ang bahala sa klino. Kapag nakuha na ang gamit, kailangan nating umalis agad. Masyadong malalim ang tubig sa Jiangcheng. Pagkatapos nating ayusin ito, Ginong Tengjin. isasama mo ba talaga ako pabalik ng Japan? Gaya ng sinabi mo dati. Basta kasama ka, gagawin ko ang lahat. Hindi pa ito ang tamang panahon para pag-usapan yan. Kapag nakuha na ang gamit, magkakaroon ka ng kayamanan. Tumahimik ka. Xiaoxu. Ang bilis mo naman dumating. Mukhang mahalaga talaga sa'yo ang batang ito. Ginong Lu. Ang tapang mo, mukhang hindi mo naintindihan ang babala sa auction. Ang Jade Seal. Kung hindi. Ang magandang league ng dalagang ito ay magkakaroon ng hindi magandang peklat. Pakawalan mo muna siya, wala sa akin ang Jade Seal. Vala SIO. ADE Kunin Montag. Bibigyan kita ng kalahating oras. Hindi 20 minuto. Kung hindi mo ibibigay ang gamit, maghanda ka na lang sa libing niya. Gustong mamatay. Lin Yue RU. Unahin niyong iligtas si Chaozu. Ako na ang bahala sa gagong ito. Pati pamangkin ko inaapi mo. Dai Montag BA Alarm. Kung Sino ako? Xia Oksue. Okay ka lang.
Tita, ginamit nila ang kaligtasan ng parents ko para takutin ako. Okay na, huwag kang matakot, nandito na kami. Alam Montag kung sino ako? Ako si Tenki Nixionilang. Presidente NG Tengjin Chamber. Nagalit ang Yamamoto Gumi. Nagalit ang Tangjin Chamber. Mula ngayon, kayo at ang pamilya nyo sa Japan. At sa buong mundo, wala nang magandang kapalaran. Maghintay kayo ng matinding paghihiganti. Pagiganti. Alam mo ba noong nasa Special Forces ako? Ilan sa mga Hapon ang nasalubong ko? Sino ka ba para bantaan ang pamilya ko? Kung magsasalita ka pa ng isang salita, gagawin kitang. Straw lang ang pwedeng gamitin kumain. Tita, Dalhin niyo na si Chao Tsai palayo. Jansue, tulungan mo ako sa kanya. Tingnan mo kung natakot siya. Siege, Ikaf? Hihintayin ko dito ang mga otoridad para asikasuhin ang dalawang ito. Patungong Yamamoto Gumi na binanggit nila, walang tatakas. Hindi pwedeng ikaw lang mag-isa dito. Lapit ang mga nila. Mabuti naman at dumating. Mga galing Japan lang na mga salot, walang magagawa. Kahit 100 pa ang dumating ngayon, babagsak lahat sa akin. Mainit-init pa ang katawan. Sige na, umalis na kayo, huwag na magpatumpik-tumpik pa, safety first. Hindi. Dalhin niyo na si Xiao Tsue, yung usapin ng Jet Seal. Hindi na pwedeng magkaroon ng problema. Bilis. Huwag kang mag-alala, ako na bahala. Ingat ka. Alles. Mag-ingat ka. CJ. Kuya Chen, ang galing mo talaga ngayon. Noong nasa stage ka kanina, halos hindi na ako makahinga sa kaba. Hanggang sa inabot mo ang Jade Seal. Sa kanila, parang nanaginip lang ako. Ngayon, bayani ka na, tunay na bayani. Hindi parang panaginip, kundi tayong lahat ay saksi. At bahagi ng isang makasaysayang pangyayari. Lucien, simulan gayon. Hindi ka na lamang si Lochen ng Kinyuan Pavilion o tagapayo ng Chuyu Pavilion. Ang iyong pangalan ay magkakabit na. Sa pagbabalik ng pambansang kayamanan, habang lumalaki ang iyong katanyagan, mas maraming mata ang nakatutok sa iyo. Hindi lahat ng narito ngayon ay may mabuting hangarin. Bagamat bumagsak ang Tenjin Chamber, ang Black Lotus Group, ay tiyak na hindi lamang si Tenjin ang pinuno. Mayroon pang. Ang iyong pinakamalaking sikreto. Tama si At Yoru. Bagamat nakauwi na ang Imperial Seal, ang aking landas ay maaaring nagsisimula pa lamang. Pagkatapos ng araw na iyon, ang pinag-usapan namin ng curator ay tungkol dito. Ano ang sinabi ng curator? Ang pirasong ito ay mas makapangyarihan pa kaysa sa Imperial Seal. Sinabi ng curator na ginamit nila ang pinaka-advanced na kagamitan at ilang hindi pa na ipapahayag na instrumento. Ngunit hindi nila matukoy ang pinagmulan at material ng pirasong ito. Hindi maanaliza. Ibig sabihin nito, Ang pinagmulan ng pirasong ito ay maaaring higit pa sa ating imahinasyon. Sinabi ng curator na sa ilang napakalihim at sinaunang dokumento, mayroong mga pira-pirasong tala na tumutukoy sa isang bagay na tinatawag na source artifact. Isang sinaunang relikya ng sibilisasyon. Ayon sa alamat, ang source artifact ay nabasag sa napakaraming piraso. Bawat isa ay may sariling kapangyarihan. At ang isa sa mga ito ay maaaring nasa akin. kaya ang ibig mong sabihin, may iba pang tao sa mundo na may katulad mong kapangyarihan o mga naghahanap ng mga piraso. Tama. Kaya ang Black Lotus Group sa likod ni Tenjin, ang kanilang layunin ay maaaring hindi kailanman ang pagsumato ng mga artifact, kundi ang paghahanap ng mga pirasong ito. Ang Imperial Seal ay maaaring isang pain o susi upang buksan ang lihim ng kayamanan. Kung gayon, hindi ka ba lalong nanganganib? Kung kapalaran, hindi mo maiiwasan. Sinabi ng curator na sila ay kumakatawan sa isang lihim na grupo at opisyal na inimbitahan akong sumali. Hindi bilang paksa ng pag-aaral, kundi bilang isang tracer. Nais nilang gamitin ang aking kakayahan upang hanapin at protektahan ang iba pang mga piraso upang hindi ito mapunta sa masasamang kamay. Pumayak KBA? Hindi ako agad sumagot. Sinabi kong kailangan ko ng oras at kailangan kasamang mapagkakatiwalaan. Ang landas na ito ay tiyak na hindi magiging patag, maaari tayong makatagpo ng maraming mga kaaway na hindi natin inaasahan at mabubuksan din ang ilan. Mga clue tungkol sa ating pamilya Lu at ilan pa. Mga hindi pa natin nalalaman na katotohanan ng mundong ito. Kaya, Tigilan mo ang kalokohan, hindi pa ako nagsasawa sa saan ng Kinyuan Pavilion. Saan ka pupunta? Ang kinabukasan ng Chuyu Pavilion ay ibubuhos lahat. Sa iyo bilang punong tagapayo. Hindi ganoon kadaling tumakas sa responsibilidad. Kahit saan ka pumunta, susunod ako. Ngayon, hindi mo na ako matatakasan. Ang Imperial Seal ay bumalik na, ang Stargate ay magbubukas.
Handa ka na bang makita ang tunay na kayamanan? Bro Chen, kaninong mensahe yan? Wala yon, spam lang. Si Oxy, hindi ba't sabi mo gutom ka na? May alam akong masarap na restaurant, sama tayo. CJ, Tara sama tayo, halika. Nagsimula na naman tong bata na magdesisyon ng mag-isa. Nagsimula na ang bagong laro.